Subscribe. The Extreme Feast. Kabanata 11-20. Little Foster. Si Tom Foster ay napakayaman at makapangyarihan at tinawag niya ang kanyang sarili na Little Foster tulad ng ilang entry-level na empleyado. Nagbibiro ka ba? Pakiramdam ni Steven ay paputok na ang tenga niya. Mali yata ang narinig niya. Naramdaman din ng lahat ng iba pang executive na parang nanigas ang kanilang mga mukha at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nagkatinginan sila na parang nagtatanong kung nag-i-imagine ba sila. Pero dahil pare-pareho ang ekspresyon ng bawat isa, ibig bang sabihin, lahat sila ay nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Tatay. Napalunok si Archie habang nagtanong, ano ang tawag ni CEO Foster sa kanyang sarili. Little Foster. Inis na sabi ni Steven sa kaagad itinikom ang bibig. Kung narinig ni Tom Foster na tinawag siya ng ganito, baka mamatay siya. Gusto niyang pumasok, ngunit isinara ni Tom Foster ang pinto sa likuran niya. Lahat ng nasa labas ay nagpipigil ng hininga at nakatutok ang tingin sa pinto, takot na huminga ng sobra. Narinig pa lang ng mataas at makapangyarihang CEO na si Foster na tinawag ang kanyang sarili na Little Foster ay agad nang nag-freeze ang bawat tao sa kumpanya. Ano sa lupa ang nangyari? Hindi ba nakuha ni Diane ang proyektong ito dahil natutulog siya sa CEO Foster? Ngunit sa pagtingin sa kung gaano kagalang-galang si Tom Foster sa kanya, tiyak na hindi niya binabati ang isang manliligaw. Mas may respeto pa nga siguro siya dito kaysa sa sarili niyang ina. Sumabog ang ulo ng lahat at hindi makaryak. Samantala sa opisina, tumayo si Diane at mabilis na naglakad, CEO Foster, bakit personal kang pumunta? Wala talaga siyang ideya dahil hindi sinabi ni Steven sa kanya ang tungkol dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin napagtatanto ng uto-uto na babaeng ito na sinusubukan siyang ipahiya ni Steven. Lalong natakot si Tom Foster nang mukhang masama ang loob ni Diane para sa kanya. Miss Palmer, hindi mo na kailangang tumayo sa seremonya, mangyaring, huwag. Nagmamadaling sumagot si Tom Foster, tama lang na pumunta ako sa kinaroroonan mo. Dati ay hindi niya alam kung sino talaga si Diane at mayabang sa kanya, kahit na nagkikimkim ng ilang malaswang pag-iisip. Ngunit ngayon kahit nabigyan mo siya ng lakas ng loob ng 10,000 lalaki, hindi siya mangangahas na gumawa ng anumang bagay na tulad nito. Nang makita niya kung paano gumagalang si Tom Foster, nagulat si Diane at hindi naintindihan ang nangyari. Lumingon siya kay Ethan. May kinalaman na naman kaya ito sa lalaking ito. Lumingon siya, kaya napalingon din si Tom Foster at nakita niyang may nakaupong lalaki sa sofa, biglang tumibok ang puso niya. Sino ang lalaking ito? Ako ang asawa niya. Nagpakilala si Ethan at saka hindi na nagsalita. Bumagsak ang puso ni Tom Foster. May asawa nga ba ang amo ng babae ng kanyang amo? Ano ang nangyayari kahit na? Ngunit wala iyon sa kanyang mga kamay. Ang tanging misyon niya ay pumirma sa kontrata at tulungan si Diane. Miss Palmer, pumunta ako dito ngayon para pumirma ng kontrata. Kung mayroong anumang mga detalye na kailangan mong baguhin, ipaalam lamang sa akin at gagawin ko ang lahat ng ito. Kahit na gusto niyang kunin ang lahat ng kita, si Tom Foster ay hindi man lang kumikibo. Salamat CEO Foster sa pagsuporta sa amin. Since we've already agreed on all the details before this, we'll just go with that, masayang sagot ni Diane. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit kung matagumpay niyang mapirmahan ang proyektong ito, mas magiging masaya siya kaysa sa iba. Halos nakalimutan ko, nasa legal department ang kontrata, kukunin ko na. Sumenya si Diane na sabihin kay Tom Foster na maghintay sandali at nagsimulang maglakad palabas ng opisina. Miss Palmer. Hindi napigilan ni Tom Foster na magtanong, kilala mo ba si Brother Winston? Napahinto si Diane sa kanyang kinatatayuan. Kuya Winston. Sino yun? Umiling siya, hindi. Lang si Tom Foster at saka ngumiti, wala, hihintayin kita dito para ibalik ang kontrata. Mabilis na binuksan ni Diane ang pinto at nakita ang isang grupo ng mga tao na sabik na naghihintay sa labas na may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bumagsak ang ekspresyon ni Steven. Tapos na silang mag-usap. CEO Palmer, nasaan ang kontrata? Pumirma na si CEO Foster, tanong ni Diane. Saglit na nag-react si Steven, pagkatapos ay mabilis na tumalikod at sumigaw, kontrata. Director Quinn, kunin ang kontrata dito. Nakatulala pa rin siya.
Agad namang tumakbo ang direktor ng legal department para kunin ito. Dayan, ikaw at itong CEO Foster, maaaring makatulong si Steven na magtanong kumusta ang relasyon ninyo. Nagkaroon pa rin ng goosebumps si Steven matapos marinig ang Little Foster. Napakunot ang noo ni Dayan nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat. Hindi niya gusto ang iba na nakatingin sa kanya ng ganoon. Hindi na siya umimik kaya hindi na nagtanong si Steven. Sa opisina, tamad na nakaupo pa rin si Ethan sa sofa. Tumango si Tom Foster sa kanya at umupo sa kabilang dulo. Kahit na ano, asawa ito ni Dayan, kaya dapat maging magalang ito sa kanya. Itong si Winston, kailan siya naging CEO Winston? Ang mga salita ni Ethan ay nagparamdam kay Tom Foster na siya ay nakaupo sa mga kuko at siya ay tumalon kaagad. Siya ay naging ganap na matigas. Winston. Siyempre alam niya ang pangalan ni Brother Winston, ngunit hindi pa niya nakilala ang sino man na nang-ahas na tawagin siyang Winston. Ang lalaking ito sa harap niya ay tila nagpakasal sa pamilya ni Dayan, ngunit alam niya kung sino si Brother Winston at tinawag pa siyang Winston ng direkta. Kilala mo ba si Kuya Winston? Matapos itanong ang tanong na ito, agad na nakaramdam ng katangahan si Tom Foster. Biglang nanginig ang utak niya at nag-click ang lahat. Alam niya kung sino ang Ethan na ito. Ang amo ni Kuya Winston. Siya ang asawa ni Dayan, kaya naman niya ito inalagaan. Kung hindi, bakit siya tinawag ni Brother Winston ng personal sa isang babae? Agad na namutla ang mukha ni Tom Foster at hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Kuya. Bigla siyang hindi sigurado kung paano niya haharapin si Ethan. Amo ni Boss. Kailangan mo lang malaman kung sino ako, hindi mo na kailangang ilantad. Kalmadong nagsalita si Ethan, sinabi na sa akin ni Winston na pamilyar ka sa Greencliff, kaya hanggat nananatili ako rito, maraming bagay ang kailangan kong gawin mo. Agad na tumayo si Tom Foster na kasing tuwid ng isang signboard nang marinig niya ito. Opo, Ginoo. Handang tumanggap ng mga order anumang oras. Diyos ko, ang amo ng amo niya. Kamangha-mangha na si Brother Winston na naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa Greencliff sa loob ng 5 taon. Kaya't ang kanyang amo. Si Tom Foster ay hindi nang ahas na isipin ito. Saan nanggaling ang Diyos na ito? Mabait na tao ang asawa ko. Napakabait na nabubuli siya at palaging may mga taong sinusubukang ay bully siya. Alam mo kung ano ang gagawin sa mga idiot na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila, tama ba? Big Boss, huwag mag-alala. Hindi mo kailangang humawak ng maliit na prito ng ganyan, si Little Foster ang gagawa nito. Nag-alinlangan sandali si Tom Foster ngunit nagpa siya pa rin na tawagin siyang Big Boss pagkatapos ng lahat. Ngunit nadaman niya na mas mabuting sabihin niya kay kapatid na Winston ang tungkol dito kung sakaling mali siya ng pagkakaintindi ni Brother Winston. Bumukas ang pinto ng opisina. Bumalik si Ethan sa kanyang tamad na poster, ngunit si Tom Foster ay nakatayo pa rin sa kanyang harapan, bahagyang nakayuko at may malaking pagpipitagan. CEO Foster, dinala ko ang kontrata dito. Nagulat si Dayan nang makita niya ito. Para sa ilang kadahilanan, si CEO Foster ay tila natakot kay Ethan. Agad na bumalik si Tom Foster sa dati niyang sarili at ngumiti, Miss Palmer, nakipag-chat ako kay Mr. Hunt, kaya nag-chat kami sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kinuha ang kontrata mula kay Dayan at pinirmahan ito nang hindi man lang lumilingon. Kailangan kong umasa kay Miss Palmer na asikasuhin ang proyektong ito. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako anumang oras, sabi ni Tom Foster. Tinanguan niya si Ethan at lumabas, ngunit hindi man lang itinaas ni Ethan ang kanyang mga talukap. Lumabas si Tom Foster sa opisina ni Dayan at bumaantong hininga ng malakas, na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Ang ekspresyong ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Steven at ng iba pa. CEO Foster. Panimula ni Steven. CEO Palmer, pinirmahan ko na ang kontrata para sa proyektong ito, kaya kailangan kong sabihin sa iyo ngayon. Dapat si Miss Palmer lang ang namamahala sa proyektong ito, kung hindi, tatapusin ko ito anumang oras. Bumalik si Tom Foster sa kanyang pagiging dominante at hindi makatwiran. Oo. Napatingin siya sa direktor na nagbukas ng pinto kanina at tinatrato si Dayan ng masama.
Mga idiot na ganito dito, sa tingin ko mas mabuti kung hindi na siya itago ng mga Palmer. Kabanata 12. Si Tom Foster ay kilala sa pagkakaroon ng maalab na ugali. Tiyak na hindi siya umasa sa pagiging maawing para makarating sa kinaroroonan niya sa loob ng 5 taon. Ngumuso siya at hindi na nagsalita. Tapos tumalikod siya at umalis. Na-freeze ang nabanggit na direktor sa kinaroroonan niya, namumula ang mukha at hindi niya alam ang gagawin. Ilang sarkasmo lang ang sinabi niya kay Diane. Ang CEO Foster ay hindi kailangang magalit ng ganito, tama ba? CEO Palmer. Naaawa siyang tumingin kay Steven. Ilagay mo ang iyong resignation letter sa mesa ko bukas. Wala ring magawa si Steven dito. Isa ito sa mga empleyado niya, anong karapatan ni Tom Foster na tanggalin siya. Ngunit ang proyekto ay pinirmahan pa lamang at napakaraming hindi alam sa buong bagay na ito kaya hindi rin siya naglakas loob na galitin si Tom Foster. Pakiramdam ng direktor ay naging abo ang kanyang puso nang marinig ang sinabi ni Steven. Ang lahat ng ibang tao sa pandinig ay nanginig ng mas marahas. So natanggal na siya on the spot dahil kakasabi lang niya ng mga sarcastic words kay Diane? Ang lalaking ito ay isang direktor ng Palmer Group. Kitang-kita sa itsura nito na si Tom Foster ang tumetayo para kay Diane pero ang mas malaking tanong, paano sila konektadong dalawa? Ano ba kayong lahat na nakatayo dito? Hindi mo na kailangang magtrabaho? Sigaw ni Archie at mabilis na bumalik sa kanilang trabaho ang lahat ng empleyado. Lumapit siya kay Steven at kumunot ang noo, Dad, what's going on between Diane and Tom Foster? Tiyak na hindi sila magkasintahan gaya ng una nilang nahulaan. Sa paghusga mula sa saloobin ni Tom Foster, pinakitunguhan niya siya ng may malaking paggalang at kahit na may ilang takot na kasangkot. Ngunit paano ito mangyayari? Sino si Tom Foster? Siya ay isang tao na maaaring mag-utos sa parehong legal at ilegal na mga lupon. At maging ang mga Palmer ay kailangang maging sobrang magalang sa kanya. Ano ang ginawa nitong si Diane para maging magalang si Tom Foster? Imbestigahan ito. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Steven habang sinisigaw ang mga salitang ito. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay ganap na nakasira sa kanyang mga plano. Kung sina Diane at Tom Foster ay nasa ganitong uri ng relasyon, kung gayon hindi niya kayang hawakan si Diane. Nakuha ko. Agad namang umalis si Archie. Sa loob ng opisina, tuluyang nakapag-react si Diane. Naglakad siya papunta sa kinaroroonan ni Ethan, nasa likod niya ang 2 kamay, na para bang sinusuri niya ang isang maliit na daga sa hola at seryosong nakatingin kay Ethan. Ano ang nangyayari? Kumunat ang ilong ni Diane sa kanya. Huwag mong sabihing wala itong kinalaman sa iyo, hindi ako maniniwala. Iminulat ni Ethan ang kanyang kalahating nakapikit na mga mata at mahinahong sinabi, aaminin ko, ito ay may kinalaman sa akin. Alam niya ito. Alam ito ni Diane walang ibang dahilan kung bakit nakatitiyak si Ethan na walang ibang makakapirma sa kontratang ito maliban sa kanya. At lalo pang nagtitiwala na si Steven at ang anak ay magpapakumbaba at makiusap sa kanya na bumalik sa trabaho. Halatang inayos niya ito. Ngunit, isa lang siyang walang tirahan, paano niya nakilala si Tom Foster? Naisip niya kung paano niya nakita si Tom Foster na magalang na nakatayo sa harap ni Ethan nang buksan niya ang pinto kanina. Kilala ko si Little Foster. Nakita niyang nakatitig sa kanya si Diane, naghihintay na magpaliwanag siya. Natawa si Ethan, before he struck it rich, he was homeless too. Minsan ay halos mamatay na siya sa gutom at ibinigay ko sa kanya ang kalahati ng aking tinapay, kaya may utang siya sa akin ngayon. Ngayon, narito siya upang ibalik ang pabor. Napangisi si Diane. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Kinagat niya ang labi niya. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Itong si Ethan ay pretuhin siyang parang bata sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng kalokohang kwentong ito. Naniniwala ka ba na ang mabubuting tao ay aani ng magagandang gantimpala? Seryosong tanong ni Ethan. Saglit na nag-isip si Diane, pagkatapos ay sinabing, sinusubukan mo bang sabihin na isa kang mabuting tao? Hindi, mabuti kang tao. Bumangon si Ethan. Iyon ang dahilan kung bakit aani ka ng magagandang gantimpala. Hinding-hindi makakalimutan ni Ethan ang matamis na iyon sa buong buhay niya.
Siya ay nasa hindi mabilang na mapanganib na mga sitwasyon, kung minsan ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit ang matamis na balot na daladala niya sa lahat ng oras ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at lakas. Sige, huwag ka masyadong mag-isip. As long as everything is settled. Nagpatuloy si Ethan, let's go, wala kang trabaho. Ano? Kararating lang namin dito. Hindi pinansin ni Ethan ang sinabi niya at kinaladkad siya palabas ng opisina. Ipinagpatuloy niya ang paghila sa kanya hanggang sa labas ng gusali, at lahat ng nakita nila sa daan ay nakatayo sa malayo, lahat ay natatakot na lumapit. Ramdam ni Diane na parang natatakot sila sa kanya. Hindi man lang nagalit si Ethan. Sumakay siya sa scooter at dinala si Diane patungo sa isang car shop. Hindi ito ang daan pa uwi, ipagbibili mo ba ako? Si Diane ay nakaupo sa likuran, at ang kanyang boses ay halos tanggayan ng hangin. Dahil sa kanyang hitsura, malamang na makakuha siya ng isang magandang presyo. Hindi siya pinansin ni Ethan at itinigil ang scooter sa tapat mismo ng BMW shop. Bakit ka pumunta dito? Napatingin si Diane sa asul at itim na logo na iyon at natigilan. Hindi kami bibili ng kotse. Wala siyang pera pambili ng sasakyan. Sinong may sabing hindi tayo bibili? Kinaladkad siya ni Ethan papasok sa tindahan. Si Diane ay agad na naakit sa lahat ng mga bagong modelo na nakadisplay sa sandaling lumakad sila sa pintuan. Napakaganda nila. Parang hindi niya naisip na bumili ng sasakyan, lalo na sa napakalamig na panahon na ito. Ngunit maaari lamang niyang tingnan ang alinman sa isang Cherry QQ o isang Jetta, at gayon paman, nag-aalala pa rin siya kung kaya niyang bilhin ang ganoong sasakyan. Ngayon ay dinala siya ni Ethan sa isang BMW shop at hindi man lang siya nang ahas na hawakan ng mga sasakyan. Nakita ng mga sales assistant mula sa malayo sina Ethan at Diane, ngunit matapos silang i-scan, hindi man lang sila gumalaw sa kanilang mga upuan. Miss, interesado ka bang bumili ng kotse? Nakita ng isang baguhan na tindero na walang nang abala sa mga customer na ito, kaya pumunta siya para alagaan sila. Lihim na natawa ang ibang mga sales assistant kung gaano kahirap ang greenhorn na ito sa paghusga sa mga tao at marahang umiling. Sumilay sa kanilang mga poker face ang panghahamak. Sila ay mahusay sa pagmamasid sa mga tao. Isang tingin sa ekspresyon ni Diane at alam nilang walang pera ang dalawang ito. Ang mga may pera ay mukhang mas kumpiyansa. Kaya hindi sila mapakali sa pag-asikaso sa dalawang pumasok. Bukod sa isang baguhan, sino pa ba ang magiging ganito ka-drive at mag-aaksaya ng oras sa mga taong titingin lang at hindi bibili? Siyempre. Nahiya si Diane at hindi alam kung paano sasagutin ang sales girl, kaya nagsalita si Ethan sa ngalan niya. Kung hindi tayo bibili ng kotse, bakit tayo pupunta dito? Pagkatapos ay tumingin siya kay Diane, alin ang gusto mo? Ano? Tumingin si Diane kay Ethan at inisip kung umaakto na naman ang sakit niya sa pag-iisip. Ano ang ibig niyang sabihin kung sino ang nagustuhan niya? Nagustuhan niya ang lahat ng ito, ngunit talagang hindi niya ito kayang bayaran. Ethan, balik na tayo. Nagsimulang mamula ang mukha ni Diane, lalo na nang makarinig siya ng ilang tawanan sa mga sales assistant mula sa malayo, at nagsimula siyang hindi komportable. Bakit hindi mo irekomenda ang isa para sa kanya? Hindi na inistorbo ni Ethan si Diane at tinanong ang tindera. Ito ang 5 serye, ang pinakabagong modelo sa taong ito. Ang mga pagtutukoy ng horsepower ay sapat na para sa kanyang mga pangangailangan. Isa pa, feeling ko, very compatible ang demanor niya sa model na ito. Ang sales girl ay halatang bago at hindi gumamit ng maraming sales talk. Nilingga ni Ethan si Diane at nakita niyang bumagsak ang tingin nito sa model na ito, kaya tumango ito. Kukunin natin kung gayon. Ano? Ang tugon na ito ay mula kay Diane at sa sales girl ng sabay. Napalingon din ang ibang mga sales assistant sa shop. Ano ang nangyayari? Wala pang 5 minuto ang pasok nila at gusto na nilang bumili ng sasakyan. Siguradong nagbibiro siya. Hindi ba siya magtatanong tungkol sa presyo? O isang test drive? Tiyak na kailangan niyang timbangin ang kahihinatnan ng pagpapakitang gila sa harap ng isang babae, tama ba? Sir, dahil ito ay isang bagong modelo, wala kaming anumang mga diskwento para dito sa ngayon, magiliw na pahiwatig ng sales girl. Walang problema.
Inilabas ni Ethan ang isang debit card mula sa kanyang bulsa. Ang espesyal na code ay 666,666. Tulungan mo akong ayusin ang plate number at ayusin ang lahat sa isang bill. Ang tindera ay natagalan bago bumalik sa realidad. Pagkatapos ay kinuha niya ang card gamit ang dalawang kamay at excited na tumakbo para ay proseso ang transaksyon. Ethan, itigil mo na yan. Napakamahal ng sasakyan na ito, wala kang ganitong uri ng pera. Nagsimulang mag-alala si Diane. Isa lamang siyang walang tirahan at hindi masama na nakaligtas siya ng ganito katagal. Saan siya makakahanap ng pera para makabili ng ganoon kamahal na sasakyan? Ang kotseng ito, sa kabuuan, ay nagkakahalaga ng halos $500,000, diba? Siguradong umuusad na naman ang sakit ng lalaking ito. Alinman siya ay nambugbog ng isang tao o gumawa ng iba pang kabaliwan, at ngayon siya ay dapat na malinlang. Nag-aalalang tumingin si Diane sa kung saan tumakbo ang tindera. Kung ang card ay tinanggihan, iyon ay talagang nakakahiya. Kabanata 13. Tumakbo si Diane sa cashier area at narinig na ang tunog ng cash register na nagpiprint ng bill out. Miss, the total price is $487,000. I will register the car for you. Mamimigay din kami ng libreng decal at petrol station top-up card. Tuwang-tuwa ang tindera. Hindi niya inasahan na makakapagbenta kaagad pagkatapos magsimulang magtrabaho dito. Ang komisyon ay hindi rin maliit sa isang BMW. Ginamit niya ang dalawang kamay para ibalik ang resibo at card kay Diane at medyo nanginginig ang boses niya. Ito ang iyong card at resibo. Kukuha muna ako ng pansamantalang plaka para sa kotse, pagkatapos kapag naayos na ang pagpaparehistro, ilalagay ko ang aktwal na plaka para sa iyo. Natigilan si Diane. Hindi niya inaasahan na ang sales girl na ito ay magpoproseso ng lahat ng ganoon kabilis. At higit pa riyan, ang card ni Ethan ay talagang mayroong napakaraming pera. Halos $500,000. At ito ay ginastos ng ganoon lang. Nagtrabaho siya ng husto sa huling 2 taon at halos $50,000 lang ang kanyang naipon. Si Ethan ay isang palaboy lang saan siya nakakuha ng ganito kalaking pera. Lumapit si Diane kay Ethan, ang mga mata nitong nakatitig sa kanya na parang halimaw. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang kotseng ito ay binili na nila. Hindi lang siya. Maging ang mga sales assistant na iyon sa sulok ay naramdamang kumukulo ang kanilang tiyan. Sila ang unang nakakita kay Ethan na pumasok, ngunit hindi sila nag-abala sa pag-asikaso sa kanila at nauwi sa pagbibigay ng gintong pagkakataong ito sa isang baguhan. Seryoso siyang bumili. Ang isa sa kanila ay hindi maiwasang magtanong sa baguhan. Ginawa niya. Ang astig. Hindi maitago ng tindera ang kanyang pananabik. Nakita ko na ang simbolo sa card na iyon dati, isa itong napaka-espesyal na card, at kailangan mong magkaroon ng pinakamababang halaga sa iyong account para makuha ito. 100 milyon ba? O 1 bilyon? Ang lahat ng mga katulong sa pagbebenta sa loob ng narinig ay lumunok ng husto at sinampal ang kanilang sarili sa kanilang mga puso. Talagang malaking pagkatalo ang ginawa nila sa pagkakataong ito. Walang pakialam sa kanila ang tindera. Ang komisyon mula sa pagbibentang ito ay sapat na upang mapasaya siya sa loob ng kalahating taon na. Mabilis niyang pinuntahan ang sasakyan at ang pansamantalang lisensya nito. Sa kabilang banda, nagpout si Diane. Habang tinitignan niya si Ethan, hindi niya naiintindihan ang tungkol dito. Ilang bagay ang tinatago mo sa akin. Hindi marami, sasabihin ko sa iyo sa hinaharap. Nagkibit balikat si Ethan. Ang ginawa lang niya ay bumili ng sasakyan na nagkakahalaga ng ilang $100,000, kailangan ba talagang tingnan siya ni Diane ng ganoon? Sumakay at makiramdam. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pinasakay si Diane sa sasakyan. Habang nakaupo siya sa malambot na upuan ng kotse, naramdaman ni Diane na siya ay nasa panaginip. Napaka-unreal noon. Sir, I've processed the temporary license plate already, and will take another 2 days to get the actual plate and you can drop by the shop to get it installed. Kung may kailangan ka, maaari mo akong tawagan anumang oras. Yumuko ang tindera at magalang na inilagay ang kanyang name card sa isang napakaliwanag na bahagi ng sasakyan. Pwede na ba tayong umalis? Tanong ni Ethan. Oo.
Teka, paano ang scooter ko? Biglang naisip ni Dayan ang scooter na naging kasama niya nitong nakaraang 2 taon. Iwan mo. Hindi na nagabalang magsalita pa si Ethan at sumakay sa driver's seat, binuksan ang makina at umalis. Pinanood silang umalis ng tindera habang namumula pa rin. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong mayaman. Bumili siya ng BMW na parang pambili ng groceries. Lalo na ang kalmado at pabaya na tingin ni Ethan. Nagbigay ito ng kakaibang uri ng alindog ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at lubos siyang natulala. Napuno ng panghihinayang ang ibang mga sales assistant, ngunit wala silang magagawa kundi sisihin ang kanilang sarili sa pagiging bulag. Sobra para sa pagiging mahusay sa paghusga sa mga tao, iyon ay lahat ng kalokohan. Si Ethan ang nagmamaneho habang si Dayan ay nakaupo sa front passenger seat. Hindi niya maiwasang iunat ang kanyang mga kamay para hawakan ang tunay na katad na interior ng sasakyan. Tumingin siya sa magandang dashboard at inisip kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang mga magulang. Sumakay siya ng scooter at kahit papaano ay naging BMW ito pagbalik niya. Ethan, hindi ka isang ordinaryong tao, tama. Gaano man kawalang muwang si Dayan, alam niyang walang ordinaryong tao sa kalye ang kayang gumastos ng $500,000 sa isang kotseng ganyan. Bakit ang dami mong pera? Kung marami kang pera, bakit ka nag-apply para magpakasal sa mga Palmer at pagtawanan ng lahat? Mayroon siyang 1,000 at isang katanungan. Narinig mo ba ang tungkol sa sekta ng mga pulubi mula sa mga lumang sword fighting novel na iyon? Medyo mayaman ang sekta ko, walang ingat na sagot ni Ethan sa kanya. Medyo nag-react si Dayan at bigla niyang napagtanto na tinutokso siya ni Ethan. Pwede bang magseryoso ka? Sinabi ng doktor na mahina ang katawan ko at hindi ko kayang alagaan ang sarili ko at kailangan kong umasa sa isang babae na magpapakain at magbibihis sa akin, kaya hinanap kita, sabi ni Ethan habang nakangiti. Sumuko si Dayan sa pagtatanong. Alam niyang hindi sasabihin sa kanya ng lalaking ito ang totoo. Ngunit sa 2 araw na ito, sunod-sunod na pagkabigla ang ibinigay sa kanya ni Ethan, bawat isa ay mas malaki kaysa sa nakaraan. Nahirapan siyang paniwalaan ang nangyayari. Si Ethan ay dapat na isang walang tirahan na nagpakasal sa kanyang pamilya at umaasa sa kanyang pamilya para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero bakit kailangan niyang magpakumbaba ng ganito? Magnolia Estates. Si Dayan at ang pamilya ay nanirahan dito sa nakalipas na 10 taon. Dahil paralisado si William sa car accident na iyon, lumipat sila rito. Itinutulak ni April ang wheelchair at namamasyal kasama si William. Pareho silang tila nag-aalala tungkol sa isang bagay at walang sinabi. "O April, mamasyal ka na naman." Tinawag siya ng isa sa mga kalapit na auntie mula sa malayo. Nabalitaan kong nagpakasal si Dayan at ang iyong manugang ay nakatira sa iyo. May kung ano sa tono ng boses niya na hindi komportable sa nakikinig. Pinisil ni April ang isang ngiti ngunit ayaw siyang sagutin. Ang pagkakaroon ng isang lalaki na ikasal sa pamilya ay hindi dapat ipagmalaki. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 araw, alam na ito ng buong bayan. Nakakahiya. Umuwi na tayo, bamantong hininga si William. Babalik ka na ba? It's not time to cook. Why not spend a little more time in the sun? Tumalikod ang auntie at naglakad palapit sa kanila. Sok, may kasal ka at hindi ka man lang nagbigay ng kahit anong wedding cake sa mga kapitbahay. Ano ang itsura ng iyong manugang? Anong uri ng mga kwalifikasyon mayroon siya? I bet mayaman talaga siya, diba? Ang pamilya ni William ay kamag-anak din sa pamilyang Palmer na iyon. Hindi man siya kasing yaman ni Steven, tiyak na hindi siya maaaring maging mas masahol pa. Nagsimulang mamula ang mukha ni April. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Agad na kumunat ang noo ni auntie nang marinig ito. Anong ikinagagalit mo? Nakahanap ka ng mapapangasawa sa pamilya at hindi ko man lang matanong. Siyempre alam na niya ang lahat bago nagtanong. Sino sa maliit na ari-arian na ito ang hindi nakakaalam tungkol sa napakalaking balitang ito? Napakagandang dalaga ni Dayan, ngunit nakahanap sila ng mapapangasawa sa kanyang pamilya. Nabalitaan pa nila na siya ay isang taong walang tirahan at mas matanda kay Dayan ng 10 taon. Anong uri ng mahinang panlasa mayroon itong pamilyang Palmer? Bakit ganoon ang napili nilang lalaki?
Ikaw. Nagsimulang magalit si April at namula ang mukha niya. Hindi ko talaga gustong sabihin ito, ngunit ikaw ang kanyang mga magulang, ngunit hindi ka nakatulong upang makakuha ng magandang deal para sa kanya. Di ba may pinakilala akong mabait na bata kay Diane that time? Nagtatrabaho siya sa gobyerno, may stable na siyam na lima na trabaho. I was so kind to introduce him to you pero ayaw mo sa kanya at napagalitan pa ako ng pamilya niya. Nagsisisi na ba ngayon? Siya ay dumating upang guluhin si April sa bagay na ito. Sa sobrang galit ni April ay napailing siya. Tumalikod na siya para umalis dahil ayaw na niyang pakialaman pa ang nakakainis na kapitbahay na ito. Kayong dalawa, mas mabuting palayasin ninyo ang manugang na iyan at may ipapakilala ako sa inyo, okay? Matigas pa rin ang auntie at may masayang ngiti pa rin sa kanyang mukha. Biglang may bagong BMW na dumaan sa main gate ng estate at huminto sa harap mismo ng auntie. Halos mabulag siya ng matingkad na puting pintura sa ilalim ng sikat ng araw. Bago pa siya makapag-react ay bumaba na sina Diane at Ethan sa sasakyan. Nanay! Tawag ni Diane. Natigilan si auntie. Ito ang kotse mo. Puno nang hindi makapaniwala ang mukha niya. Nakita na niya ang kotseng ito dati. Nang magpakasal ang isa sa kanyang mga kamag-anak, ibinigay nila ang kotseng ito bilang bahagi ng kanyang dote at nabalitaan niyang $500,000 ito. Hindi niya nakalimutan ang nagngangalit na mukha sa mukha ng kanyang kamag-anak. Tumingin si Diane kay Ethan at hindi alam ang isasagot. Ang kotse na ito ay binili ni Ethan, kaya hindi ito sa kanya. Binili ko ito para sa kanya. Sagot ni Ethan para sa kanya. Nagsimulang mamatla ang mukha ng auntie. Binili ni Ethan. Nagpakasal na siya sa pamilya, kaya paano siya magkakaroon ng napakaraming pera? Binili ni Ethan. Nilalamig daw ako sa pagsakay sa scooter papuntang trabaho sa umaga. Namula ang mukha ni Diane at awkward na sinabi ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang makaramdam ng paninibugho ang tiyahin sa kanyang puso. Dahil nilalamig siya sa pagsakay sa scooter papuntang trabaho sa umaga. Hindi pa rin niya kailangan bumili ng luxury car na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyares. Kabanata 14. Tita, tungkol saan ang pinag-usapan niyo ng mama ko? Tanong ni Ethan. Namula ang mukha ng auntie at ikinaway niya ang kanyang mga kamay, ay wala. Mabilis siyang nawala pagkatapos niyang sabihin iyon. Noong una ay sinadya niyang gawing mas masaya ang pamilya ni April mula nang siya ay pinagalitan matapos nilang tanggihan batang ipinakilala niya sa kanila. Ngunit hindi na siya nang ahas. Ang batang iyon na nagtatrabaho bilang isang civil servant ay kumikita lamang ng 4 o 5,000 sa isang buwan. Malamang na hindi na siya makakapagmaneho ng ganoon kamahal na sasakyan sa buhay niya. Nakatayo lang si April sa gulat. Nakabuka rin ang bibig ni William at hindi makapagsalita. Ni isa sa kanila ay hindi makapaniwala. Itong sasakyan. Huminga ng malalim si April. Akala niya nagbibiro si Diane. Hindi niya akalain na kakayanin ito ni Ethan at alam din niyang hindi talaga kaya ni Diane. Nasaan ang scooter? Napagtanto ni William na nawawala ang scooter ni Diane at mabilis na nagtanong tungkol dito. Gumastos sila ng higit sa $2,000 dito. Nagkakaroon ng trade-in promotion ang car shop kaya ipinagpalit namin ito ng bagong sasakyan. Pulang-pula ang mukha ni Diane dahil talagang nakakatakot siya sa pagsisinungaling. Ngunit napaka-natural ng mukha ni Ethan at sinabi ang sagot na ito nang hindi kumukumot. Halos mahulog siya sa narinig niya. Aling tindahan ang nagpapahintulot sa mga customer na ipagpalit ang isang scooter para sa isang BMW? Hindi naniwala si William, gayon din si April. Hindi sila bobo. Actually there was a lucky draw, sinubukan ni Diane na mag-isip kung paano paikutin ang isang makatotohanang kwento, ngunit hindi talaga siya makapagsinungaling. Binili ito ni Ethan. Sa wakas ay sinabi niya ito. Mas madaling sabihin na lang ang totoo. Kakaibang tingin ni April kay Ethan at parang naniwala siya. Ang bagong manugang na ito ay nagulat sa kanya mula sa unang araw na pumasok siya sa bahay. Siya ay tumayo para sa kanya at sinampal si Archie, pinoprotektahan ang kanilang buong pamilya sa simula pa lang. Hindi man niya tinanggap si Ethan, but hearts were made of flesh after all. Sige, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa amin.
Kinawian ito ni April. Lalong gamaan ang pakiramdam ng puso niya matapos niyang makita kung paano tumahimik ang nakakairitang tiyahin na iyon. Seryoso siyang tumingin kay Ethan pero hindi umimik. Pagkatapos ay itinulak niya si William pabalik sa bahay. Naniwala ang mama ko. Mahinang tanong ni Diane. Mahalaga ba? Sa malayo ay nakita na niya kung paano malinaw na pinahihirapan ng auntie na iyon si April. Kaya syempre, hindi siya magiging magalang bilang kapalit at babalikan siya para sa Abril. Hindi rin siya papayag na may mangbuli sa kanyang biyenan. Sabi ni Ethan, Tara, uwi na tayo at kumain. Hindi masama ang luto ni April. Or at least naisip ni Ethan. Siya ay naglakbay sa buong mundo at kumain ng lahat ng uri ng mga delicacy. Kumain pa nga siya sa mga lugar na nagkakahalaga ng $1,000,000 sa isang pagkain, ngunit hindi pa siya nakakain ng lutong bahay. Nang makita niyang kumakain si Ethan na parang ilang taon nang hindi kumakain, parang buhawi na dumadaan sa hapagkainan, nagsimulang kumunot ang kilay ni April. Nagsimula siyang magtaka sa sarili, ganoon ba talaga kasarap ang luto niya? Ethan, may itatanong ako sa'yo. Pagkaraan ng mahabang panahon, si William ang nakapagtanong, ang kotseng iyon binili mo ba talaga ito? Hindi pa rin siya makapaniwala. Nagkakahalaga ito ng halos $500,000. Oo. It's just a car? No need to be all surprised, wika ni Ethan nang hindi man lang inangat ang ulo. Tay, kapag gumaling na ang mga paa mo, bibilhan din kita. Dahil sa pahayag na ito, biglang tumahimik ang buong bahay. Tumangala ngayon si Ethan at nakita ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa sa mukha ni William. Namumula at lumuluha ang mga mata ni April habang malungkot na bumantong hininga si Diane. My legs, tumawa ng mapait si William at umiling. Walang pagkakataon na gumaling siya. Isa na siyang walang kwentang tao. Sa buong buhay niya. May kilala akong doktor na eksperto sa lugar na ito, dapat may magawa siya. Dahil sa sinabi ni Ethan, marahas na tumangala si William. Ngunit pagkatapos ay mas naisip niya ito. Si Ethan ay isang taong walang tirahan, sinong kamangha-manghang tao ang makikilala niya. Ang taong ito ay tila medyo tapat, ngunit talagang gustong-gusto niyang magyabang. Talaga. Si Diane naman, hindi maiwasang magtanong. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Ethan. Kahit na 2 araw lang niya itong kilala, hindi itinago ni Ethan ang lahat sa kanya, at ipinakita ang ilan sa kung ano ang kaya niya. Siyempre. He's now busy overseas, but once he's done I'll get him to come to Greencliff, casual na sabi ni Ethan. Rhea, talaga? Nag-aalalang tanong ni William. Tumanggaw si Ethan. Huwag kang mag-alala. Medyo napagod si William, ngunit marahang tinapik ni April ang kamay niya at kumalma siya. Mapagkakatiwalaan kaya ang bagong manugang na ito. Pagkatapos kumain, bumalik si William sa kanyang kwarto, habang si Diane naman ay pumunta sa kanyang kwarto para ihanda ang mga dokumentong kailangan niya para sa hapon. Umupo si Ethan sa sofa sa sala at nanood ng TV. Ethan, halika dito saglit, tawag ni April sa kanya. Pumunta si Ethan sa kusina at nakita niya ang isang kutsilyo sa mga kamay ni April. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha at may bahagyang ngiti pa sa kanyang mukha. Ma, hinahanap mo ba ako? Walang pakialam si April sa itawag sa kanya ni Ethan. She glared at Ethan and said very seriously, who on earth are you? Ano ang motibo mo sa paglapit kay Diane? Kung gusto mo siyang saktan, ipaglalaban kita kahit kapalit ng buhay ko. Hindi tanga si April. Si Ethan sa ngayon ay hindi mukhang isang taong walang tirahan. At tiyak na hindi siya kamukha ng stereotypical weakling na magpapasyang magpakasal sa pamilya ng kanyang asawa. Sa kabaligtaran, si Ethan ay napakalakas at nangingibabaw. Ngayon ay nakabili pa siya ng kotse na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Tinatawag mo itong lalaking walang tirahan. Ma, masisiguro ko sa iyo na wala akong masamang intensyon kay Diane, sa iyo, o kay tatay. Kalmadong sumagot si Ethan, gusto kong nasa tabi ni Diane para protektahan siya, para hindi siya mabuli ng iba. Nakatitig pa rin si April kay Ethan at hindi umimik ng matagal. Bakit? Sa wakas ay nagtanong siya pagkatapos ng ilang sandali. Iniligtas niya ang buhay ko dati.
Huminga ng malalim si Ethan, bumabalik ang mga alaala niya noong 15 taon na ang nakararaan. May mga bagay na hindi ko masabi sa iyo ngayon, pero please trust me. Sa tamang panahon, malalaman mo ang lahat. Bumukas ang isang pinto ng kwarto at mabilis na inilayo ni April ang kutsilyo. Mamulong siya, magtitiwala ako sa iyo sa ngayon, ngunit hindi mo dapat hawakan si Diane, huwag mo siyang sirain. Tumanggaw si Ethan. Nakuha mo na ba lahat ng dokumento mo? Lumabas si Ethan sa kusina. Let's go. Ihahatid na kita sa office. Pagkatapos ay tinulak niya si Diane palabas ng pinto at pinapante siya sa opisina ng Palmer Group. Palmer Group Headquarters, CEO Office. Nalaman pa ba? Tanong ni Steven na may malamig na ekspresyon. Oo. Malamig na ngumiti si Archie. Gumastos siya ng $500,000 para makuha ang sagot mula sa isa sa mga subordinate ni Tom Foster. Bago mayaman si Tom Foster, isa rin siyang palaboy at halos mamatay sa gutom. Ngunit ibinigay sa kanya ni Ethan ang kalahati ng kanyang tinapay at iniligtas siya. Pareho silang sabay na tumira sa ilalim ng tulay at maituturing na magkakilala. Binabalikan lang siya ni Tom Foster ng pabor. Nagalit siya. Mahirap para sa kanya na tanggapin na ang katotohanan ay hindi na ipinagbili ni Diane ang kanyang sarili kay Tom Foster, ngunit ito ay dahil sa walang kwentang Ethan na iyon na nagpakasal sa pamilya. Hindi makapaniwala. Tingnan mo kung sino ang pinili mo. Galit na sigaw ni Steven. Si Ethan talaga ang pinili ni Archie. Sinadya niyang pumili ng isang lalaking walang tirahan na hindi matatag ang pag-iisip. Ngunit sino ang makakaalam na ang Ethan na ito ay talagang may nakaraan kasama si Tom Foster? Dad, relax. Para sa mga taong tulad ni Tom Foster, pagkatapos nilang mayaman ito, hindi niya pababayaan ang mga dati niyang kababayan. Kapag naibalik na niya ang pabor sa isang walang tirahan tulad ni Ethan, tapos na iyon. Malupit na nagpatuloy si Archie, pagkatapos na gamitin ni Diane at ng pamilya ang isang pagkakataong ito, sino pa ang tutulong sa kanila ngayon? Pinaikit ni Steven ang kanyang mga mata. Kilalang kilala niya ang mga taong tulad ni Tom Foster. Sila ay malupit at mabisyo sa lihim, ngunit ginawa nilang mabuti ang kanilang mga sarili sa ibabaw. Ang pagbabalik ng pabor sa isang taong kilala niya noong siya ay walang tirahan ay maaaring magpaganda pa sa kanya. Ngunit iyon ay tungkol doon. Desidido siyang bayaran si Ethan dahil sa kahihiyan niya, at babayaran niya ito ng higit pa sa dinanas niya. Naayos mo na ba ang lahat sa pabrika? Tapos na. Malamig na tawa ni Archie. Si Diane ay tiyak na magsisisi na ibalik ang proyektong ito. Kabanata 15. Foster Group Headquarters Building, ang pinakamataas na palapag. Tumayo si Tom Foster sa harap ng bintana para tumawag sa telepono. Hindi siya nang ahas na umupo nang kausap niya si Brother Winston. Kuya Winston, naayos na ang lahat. Magalang na tanong ni Tom Foster, mayroon ka bang iba pang mga tagubilin para sa akin? Mula ngayon kailangan mo na lang makinig sa boss ko. Kapag tapos na ako, pupunta ako sa Greencliff. Naramdaman ni Tom Foster ang panginginig ng kanyang puso. Darating si Kuya Winston. Tom, sabihin mo sa akin. Sa palagay mo, bakit ko sinuportahan ang iyong pagtaas sa tagumpay sa Greencliff? Biglang naintindihan ni Tom Foster. Dahil yun kay Ethan. Pupunta si Ethan sa Greencliff, kaya kailangan niyang tiyakin na ang lahat ay naiset up ng maayos ng maaga, para mayroong isang tao dito upang gawin ang mga bagay para sa kanya. Nakahanda na ba si Ethan na dumating simula noong 5 taon? Ikaw ay isang matalinong tao, kaya hindi mo kailangan ng masyadong maraming mga pahiwatig, patuloy ni Winston. Gawin mong mabuti at gagantimpalaan ka ni Big Boss. Binaba ni Winston ang tawag. Huminga ng malalim si Tom Foster ngunit hindi niya kinalma ang sarili. Alam niya kung gaano nakakatakot si Winston, kaya mas lalo siyang gumagalang kay Ethan. Anong klaseng tao kaya siya? Mula sa mga salita ni Winston, napagtanto ni Tom Foster na narito ang kanyang pagkakataon. Ang dahilan niya sa pag-iral ay upang magtrabaho para kay Ethan. Lahat ng inihanda sa mga nakaraang taon ay magagamit na ngayon. May kumatok sa pinto, at mabilis na pumasok ang isa sa mga subordinate niya. Pinuno. Next time tawagin mo akong CEO Foster. Agad na kumunat ang noo ni Tom Foster at same time na sinabi.
Mula ngayon, isa na lang ang big boss sa buong Greencliff. Nakuha ko, CEO Foster. Naipadala ko na ang balita ayon sa iyong mga tagubilin. Pinaikit ni Tom Foster ang kanyang mga mata. Iyon ang mag-ama mula sa pamilyang Palmer, tama ba? Binigyan ako ni Archie ng 500 grand bilang kapalit para sa pag-alam kung paano ka nauugnay kay Diane. Kaya sinabi ko sa kanya na ito ay dahil dumaan ka sa mga mahihirap na panahon kasama si Ethan at ibinabalik mo ang pabor ngayon. Tumanggaw si Tom Foster. Okay. Kung talagang dumaan siya sa mahihirap na panahon kasama si Ethan, iyon ang magiging pinakamalaking asset sa buhay niya. Ngunit nakalulungkot na alam niyang hinding-hindi siya maaaring maging kwalipikadong gawin ito. Mas mabuting mag-ingat ang mag-amang ito, kung hindi, kahit na walang pakialam si Big Boss sa maliliit na pritong ito, ako, si Tom Foster, ay hindi hahayaan na sirain nila ang mood ni Big Boss. Nagpadala si Tom Foster ng isang order, mag-ulat sa akin kung may nangyari. Nakuha ko. Siya ay may premonition na ang isang malaking bagyo ay darating para sa Greencliff, tulad ng isang dragon na tumuntong sa mababaw na tubig. Hinatid ni Ethan si Diane patungo sa construction site ng pabrika para sa bagong proyektong pinirmahan niya. Ang Palmers ay namuhunan ng kaunti sa partikular na proyektong ito. Bumili sila ng isang piraso ng lupa sa labas ng lungsod mula sa mahabang panahon upang magtayo ng pabrika para sa proyektong ito. Ano ang pinag-usapan ng nanay ko sa iyo? Tanong ni Diane. Nakita niya na talagang nakakausap ni Ethan si April at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba tungkol dito. Naiintindihan niya si April. Ang kanyang ina ay isang napakalakas na babae, kaya kahit na siya ay nagdusa ng husto sa lahat ng mga taon na ito, nakaya niya pa rin itong tiisin ng tahimik. Pero sa pagkakataong ito, hindi talaga kinaya ni April na pinilit siya ni Gerald na kumuha ng asawa sa pamilya. Sinabi niya na maganda ako, sagot ni Ethan. Hinihikayat niya ako na ipagpatuloy ang pagsisikap, at kung masaya siya sa akin ay kukunin niya na pakasalan mo ako ng totoo. Kalokohan. Naramdaman ni Diane na namula ang mukha niya. Hindi siya naniniwala sa alinman sa mga ito. Ilang araw lang siyang kilala ni April. Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Okay, wala nang kalokohan. Nilinggan ni Ethan si Diane. Binalaan ako ng nanay mo, kung sasaktan kita, ipaglalaban niya ako hanggang kamatayan. Ngayon ay parang nanay niya iyon. Ethan. Kahit na hindi ko alam kung bakit ka nagpasya na dito, pero alam kong hindi mo ako sasaktan. Huminga ng malalim si Diane. Salamat. Walang sinabi si Ethan. Ang dapat magpasalamat ay siya. Mula sa malayo ay natatanaw na nila na may isang malaking grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa harap ng pasukan sa construction site na humaharang sa daan at gumagawa ng maraming gulo. Pinart ni Ethan ang sasakyan at mabilis na tumakbo si Diane. Anong gusto mo? May pagkabalisa sa buong mukha ng isa sa mga tagapamahala ng proyekto. Ang kontrata para sa proyektong ito ay pinirmahan lamang at ang pabrika ay kailangang matapos sa lalong madaling panahon dahil ang proyekto ay kailangang magsimula sa lalong madaling panahon. Bakit nandito ang mga taong ito para manggulo? Ano? Masungit ang boses ng pinuno ng mga manggugulo at may hawak pa siyang paniki na gawa sa kahoy. Amin ang lupang ito, sino ang nagpahintulot sa iyo na magtayo ng pabrika dito? Umalis ka na, kung hindi, bubugbugin din kita. Kalokohan, sa amin ang lupaing ito at pumirma na kami ng kontrata. Kailan pa naging sayo? Galit na galit si Diane. Siya ang nagayos ng kontrata, kaya sigurado siya dito. Invalid ang kontrata mo. Malamig na tumawa ang pinuno. Alinmang paraan, hindi ka namin pinapayagang magsimulang magtrabaho dito. Tatayo lang ako dito at haharangin ka. Kalimutan ang tungkol sa pagpasok ng iyong semento o buhangin. Masyado ka nang lumayo. Nilinggan ni Diane ang project manager at sinabing, tumawag ka ng pulis. Tumawag ng pulis. Namula ang mukha ng pinuno nang marinig niya ito. Dugong impyerno, naglakas loob kang tumawag ng pulis. Mga kapatid. Wasakin ang lugar na ito. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang paniki at gumawa ng napakalaking indayog patungo kay Diane sa abot ng kanyang makakaya. Agad na namutla ang mukha ni Diane at nakalimutan niyang umiwas.
Hindi niya inaasahan na ang grupong ito ay magiging hindi makatwiran at talagang ginugulo sila. Biglang may narinig na malakas na tunog na sinundan ng alulong. Iminulat ni Dayan ang kanyang mga mata at si Ethan ay nakatayo sa kanyang harapan. Ginamit niya ang isang paa para mapalipad ang hooligan na iyon, at ang hooligan ay nakahandusay na ngayon sa sahig, hindi makagalaw. So may nangahas na sakta ng asawa ko ha. Inis ka ni Ethan ang buong grupo nila. Bibigyan kita ng 10 segundo. Magwala ka. Naramdaman ng hooligan sa sahig na nabali niya ang hindi bababa sa 5 o 6 na buto at masakit na sumigaw, patayin siya. Sabay-sabay na sumugod kay Ethan ang mahigit 10 iba pang hooligan. Ethan, tumingin ka. Laking gulat ni Dayan. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng kung ano-ano, ang sumunod na nangyari ay nag-freeze sa kanya. Napakabilis ng mga kilos ni Ethan kaya malabo. Wala pang 10 segundo, lahat ng mga hooligan kanina ay nakahandusay sa sahig, belang braso o bali ang mga binti. Ang mga alulong ng sakit ay kumukulo ng dugo. Ang lahat ng mga tagapamahala ng proyekto ay namumutla sa takot. Ito ay masyadong nakakatakot panoorin. Naglakad pabalik si Ethan sa pinuno ng gang na may paa sa dibdib at masama ang tingin sa kanya. Sino ang nagpadala sa iyo dito? How dare you? Talugin mo ako si Kurt Turner. Si Kurt Turner ay nasa matinding sakit at nanggigigil ang kanyang mga ngipin, hindi ka pakakawala ng boss ko. Nawalan ka ng pagkakataon. Si Ethan ay hindi kailanman nagtanong ng parehong tanong ng 2 beses. Nagbigay ang kanyang paa ng napakalaking puwersa. Agad na sumigaw si Kurt Turner at pagkatapos ay namatay sa lugar. Lahat ng iba pang mga hooligan ay natakot kaya naramdaman nilang saysubog na ang kanilang lakas ng loob. Ano ang halimaw na ito? Bakit siya nakakatakot? May iilan pa nga na nagbasa ng pantalon, sa sobrang takot ay nanginginig sila sa takot. Hindi man lang sila pinansin ni Ethan. Hinailan na lang niya si Dayan papasok sa site kahit natulala pa rin ito. Miss Palmer, tatawag pa ba tayo ng pulis? Napalunok ang project manager. Hindi na kailangan. Hindi natin kailangang abalahin ang mga pulis sa ganitong uri ng basura. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Ethan at nagsimulang magbilang. 10, 9, 8. Nagbilang lang siya ng hanggang 7 at lahat ng mga hooligan na may bali ang mga braso at binti ay takot na naramdaman nila ang kanilang mga kaluluwa na umaalis sa kanilang mga katawan. Agad naman silang nagpupumilit na tumayo at umalis. Tumakbo ka. Takbo. Siya ay isang halimaw, isang monster. Tulungan mo ako at isama mo ako. Natitiyak nila na kung hindi nila gagawing mahirap ang kanilang sarili sa loob ng 10 segundo, titiyakin ng lalaking ito na mawawala sila sa balat ng lupa. Kabanata 16. Medyo namutla pa rin si Dayan. Hindi pa niya nasaksihan ang ganoong bagay. Ikaw, bakit ang galing mong makipaglaban? Si Ethan ba yun kanina? Ang asawang nagpakasal sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Dayan na nanonood siya ng sine. Ngunit marahil kahit na ang isang pelikula ay hindi kahanga-hanga. Seryoso ba si Ethan na isa lamang palaboy? Kailangang mangagaw ng pagkain ng mga walang tirahan. Kung hindi ka marunong lumaban, mamamatay ka, walang ingat na sagot ni Ethan. Hindi nakaimik si Dayan. Alam niya na kapag nagpatuloy siya sa pagtatanong, sasabihin ni Ethan sa kanya ang katarantiduhan na ito ay isa sa mga kasanayang ginamit ng kanilang sekta ng pulubi upang mabuhay. Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Tumingin si Dayan kay Ethan at sumuko sa pagtatanong. Tinipon niya ang mga tagapamahala ng proyekto at inayos ang gawaing kailangan nilang gawin. Tumayo si Ethan sa pintuan at pinaikit ang mga mata. Mukhang laging may mga taong naghihintay na mamatay. Hindi talaga siya masyadong nag-aalala tungkol sa maliit na prito. Ngunit kung niligawan nila si kamatayan, ibig sabihin, kung sinubukan nilang hawakan si Dayan, lilipulin niya sila ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpupulong ni Dayan ay naging kakaiba. Ang mga tagapamahala ng proyekto sa una ay nais na gawing mahirap ang mga bagay para kay Dayan dahil alam ng lahat na ang kanyang posisyon sa pamilyang Palmer ay napakababa. Napakabata pa niya at naging tagapamahala ng ganoong kalaking proyekto at hindi sila masyadong natuwa tungkol doon.
Pero sino ang nangahas matapos makita ang Grim Reaper na iyon sa pintuan? Dapat mong layunin na tapusin ang pabrika sa loob ng 3 buwan, pagkatapos ay magagamit natin ang lugar na ito sa mabuting paraan. Seryosong sinabi ni Diane sa kanila, kapag nagsimula na ang proyekto, ilalagay na ang supply chain. Kapag nangyari iyon, kakailanganin ko ang kooperasyon ng lahat para matiyak na maayos ang proyektong ito. Sa sandaling pumasok siya sa work mode, si Diane ay parang ibang tao na. Mahigpit, seryoso, maingat, propesyonal. Napasandal si Ethan sa pinto at tumingin kay Diane na nakaupo sa mesa, puno ng kahinahunan ang mga mata nito. Nakakamangha talaga ang babaeng ito kapag seryoso ang ginagawa niya. Bumalik sa bahay sa Magnolia Estates. Minamasahe ni April ang mga binti ni William. Mahal, nahihirapan ka. Ang pagkakasala ay nakasulat sa buong mukha ni William. Napakaraming taon na siyang paralisado, ngunit nanatili sa tabi niya si April. Alam niya kung gaano ang paghihirap ng kanyang asawa, ngunit patuloy pa rin itong nagtitiis ng tahimik. Hindi naman ito mahirap. Pinakasalan kita, kaya kailangan kitang alagaan. Napangiti si April habang sinasabi ito. Sige na, manatili ka sa bahay at manood ng TV, kailangan kong pumunta sa ospital para kumuha ng gamot para sa iyo, ang sa iyo ay malapit ng matapos. Pumunta siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang pitaka upang malaman na wala siyang pera. Kaya pumunta siya sa kwarto ni Diane at kinuha ang debit card na karaniwan niyang ginagamit para sa mga pangangailangan sa bahay. Palagi itong iniiwan ni Diane sa drawer, at maaaring dalhin ito ni April para mag-withdraw ng pera kung kinakailangan. Binuksan ni April ang drawer at nakita ang isang itim na card sa loob. Mukhang hindi ang card na naalala niya. Ngunit hindi niya ito masyadong inisip at dinala ang card sa bangko para mag-withdraw ng pera. Matapos makakuha ng queue number at maghintay ng matagal, narinig na rin ni April ang number niya at umupo sa counter. Hello, paki-withdraw lahat. Naalala ni April na ang card na ito ay naiwan lamang ng bahagya sa mahigit $1,000. Ang gamot lamang ay nagkakahalaga ng halos 1,000 at mayroon pa siyang pambili ng mga pamilihan, kaya maaari na rin niyang bawiin ang buong halaga. Nakita ng teller na siya ay isang mas matanda at hindi niya hiniling na gamitin ang ATM, kaya kinuha niya ang card mula April. Ngunit nang makita niya ang card sa kanyang mga kamay, agad na namutla ang kanyang mukha. Tita, gusto mo bang bawiin ang lahat? Tama na, medyo natatarantang ngumiti si April. Mahigit $1,000 lamang iyon, natatakot siya na kapag sinabi niya ang halaga, pagtatawanan siya ng teller. Ngunit sino ang nakakaalam? Lalong kinabahan ang teller. Tiningnan niya ang espesyal na logo sa card at nanginginig ang kanyang mga kamay. Natuyo agad ang kanyang lalamunan. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Agad siyang lumipad sa kanyang upuan at pasuray-suray na pumasok sa opisina ng general manager dala ang card. Manager. May nangyari. Sobrang kabado ang teller. May malaking nangyari. Nagtitimpla ng tsaa ang general manager at tinaasan siya nito ng kilay. Tingnan mo kung gaano kakabahan. Anong nangyari ngayon? Tingnan mo. Ipinasa sa kanya ng teller ang itim na card. May isang auntie sa labas na nagdala ng card na ito at sinabing gusto niyang bawiin ang lahat. Tinatimad na tumingin ang general manager at agad siyang nagising. Ibinagsak niya ang kanyang tasa ng tsaa na nagpainit sa sarili at pinatalon siya mula sa kanyang upuan. Isa ito sa mga espesyal na black card na iyon. Sa isang minimum na $1 bilyong sa bangko. Bawiin lahat. Wala silang gaanong pera sa kanilang safe. Ano kayang itsura ni tita? Agad siyang kumalma. Kakaunti lang sa mundo ang maaaring magmay-ari ng card na ito at hindi pa niya narinig na mayroon nito sa isang maliit na lugar tulad ng Greencliff. Very normal looking, simple dressed, not look rich, sagot agad ng teller. Siya ay lubos na sigurado sa kanyang paghatol. Ang jacket na iyon na suot ni April ay parang suot niya ito nang hindi bababa sa 5 o 6 na taon. Pwede ba? Sinundo niya. Hindi siya naglakas loob na sabihin ang salitang magnaw, ngunit may pang-aalipusta sa kanyang mukha. Humph! Napakatapang niyang magnakaw ng ganoong card. Siya ang humihingi. Agad na nag-utos ang general manager, sabihin sa security na pigilan siya at maghandang tumawag ng pulis.
Ito ay isang pambihirang card na hindi maaaring pagmamayari ng karamihan ng mga tao, lalo na ang isang normal na mukhang nasa katanghaliang gulang na auntie. Naghihintay pa rin si April sa labas, nagtataka kung bakit ang tagal bumalik ng teller. She was only withdrawing a little more than $8,000, surely the bank has enough cash on hand. Ma'am, sumama po kayo sa amin. Biglang lumapit ang dalawang matipunong security guard, masungit ang mga mukha nila, katabi si April sa kaliwat kanan. Ano ito? Anong gusto mo? Nagulat si April. Ano ang gusto ng dalawang security guard na ito? May mga tagubilin kami mula sa manager. Mangyaring makipagtulungan, kung hindi, kailangan nating gumamit ng puwersa. Pagkatapos ay hinailan ng dalawang gwardya si April mula sa upuan na nagbabalak na kaladkarin siya papasok sa opisina ng general manager. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo sa sikat ng araw? Nagsimulang sumigaw si April sa gulat at maraming tao ang nagsimulang tumitig na nagpahiya sa kanya. Wala pa siyang ginawang ilegal sa buhay niya, paano nila ito nagawa sa kanya? Mas mabuting makipagtulungan ka. Malakas na tinulak ng isa sa mga guard si April at nahulog siya sa upuan. Gusto niyang maging maayos sa harap ng general manager. Manager, dinala ko siya dito. Ano sa lupa ang sinusubukan mong gawin? Galit na sigaw ni April. Ano ang sinusubukan nating gawin? Ngumuso ang general manager. Tita, matapang ka talaga. Hindi maintindihan ni April. Itigil ang pagpapanggap. Baka sa mukha ng teller ang pang-aalipusto habang tinitingnang mabuti si April. Mula sa luma at gutay-gutay na damit at kulubot sa buong mukha, alam niyang si April ay isang taong walang pera. Paano siya nagmamayari ng ganoong card? Sabihin mo na. Ninakaw mo ba itong card o kinuha mo ito sa kung saan? Namula agad ang mukha ni April sa galit. Magnakaw. Hindi niya akalain na darating ang araw na pagbintangan siya ng pagnanakaw. Kahit gaano pa kahirap ang pinansyal ng pamilya, hindi man lang siya manghiram sa kanyang mga kamag-anak. Paano siya nagnakaw? Ikaw, sinisiraan mo ako. Tiningnan ni April ang card, pag-aari ko ang card na iyon. Naku, tita, papunta na ang mga pulis dito, kaya walang silbi ang pag-alis mo dito. Napangisi ang teller. Kung hindi siya nakaamoy ng daga ng mabilis, ang kanyang pagtatasa sa taong ito ay tiyak na mapapahamak. Mabuti na lang at mabilis siyang nag-react, kung hindi ay nahuli na siya ng matandang hag na ito. Matanda ka na pero nakagawa ka ng kaiyahiyang bagay, nakakahiya. Hindi na nakatiis si April nang marinig iyon. Bitiwan mo ako. Bitawan mo ako. Sinubukan ni April na kumawala ngunit sinampal siya ng security guard sa mukha. Mas mabuting makipagtulungan ka. 5 matingkad na pulang marka ng daliri ang makikita sa mukha ni April. Laking gulat niya. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Ang sampal na ito ay hindi lamang isang sampal sa kanyang mukha, kundi ang kanyang pagmamataas. How dare you hit me? I'll fight it out with you. Namumula ang mga mata ni April na parang nabaliw. Humiwalay siya at gumawa ng suntok. Pero syempre hindi siya kalaban ng security guard. Agad siyang itinulak sa sahig at kinapa ang kanyang palad. How dare you make trouble? Galit na sumigaw ang general manager, itali mo siya. Itinulak ng dalawang security guard si April pabalik sa upuan, nakakita ng lubid at itinali ang kanyang mga braso at binti. Sa isang iglap may mga paso ng lubid sa mga palso ni April. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi makawala si April at hindi napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Paano mo ako nabubuli ng ganito? Bully ka. Tumawa lang ng malamig ang teller. Muntik mo akong ipasok sa matinding gulo, alam mo iyon. Alam mo ba kung anong klaseng card ito? Nangangailangan ng card na ito ng hindi bababa sa $1 bilyong sa bank account. Para sa isang matandang babae na tulad mo, hindi masama kung maaari kang kumuha ng $100,000. Paano ka magkakaroon ng ganoong card? Galit na galit ang teller na mumula lahat. Kanina pa niya naramdaman ang paglisan ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang hilingin sa kanya ni April na bawiin ang lahat ng nasa card. $1 bilyon. Nakaramdam si April ng panginginig sa kanyang gulugod. $1 bilyon. May $1 bilyong sa card na ito.
Nanginginig ang labi niya at puno ng di makapaniwala ang mukha niya. Pagsisisihan mo ngayon. Huli na. Sa pagtingin sa kung gaano natakot si April, sigurado ang general manager na hindi kay April ang card na ito. Kung hindi, bakit parang hindi siya makapaniwala sa nangyayari? Ang bawat taong nagmamayari ng naturang card ay nasa mataas na posisyon na may malaking impluwensya at hindi malulutas na kayamanan. Kung nalaman ng may-ari na ang kanilang card ay ninakaw at ang kanilang pera ay na-withdraw, ang reputasyon ng kanilang bangko ay mamamatay. Sa kabutihang palad, mabilis nilang napagtanto na may mali at naiwasan ang kakilakilabot na kalamidad na ito. Tuwang-tuwang inisip ng general manager kung paano siya maituturing na isa sa mga bayani sa insidenteng ito matapos ipagtapat ni April ang lahat at itapon sa kulungan. Kung maaari rin siyang makipag-ugnayan sa may-ari ng card na ito, maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ano ang dapat mong sabihin para sa iyong sarili? Hinawi niya ang ulo ni April sa buhok. Hindi man lang siya nag-abalang itago ang pagkasuklam at pagkamuhi sa mukha niya. Kung gusto ni April na subukang makawala dito, handa siyang tumawag ng pulis para kunin siya. Gusto kong tawagan ang anak ko. Nanginginig ang boses ni April at walang tigil sa pag-agos ang mga luha. Kabanata 17. Huminga ng malalim si Dayan pagkatapos ng meeting. Kahit siya mismo ay hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-smooth. Ang mga tagapamahala ng proyektong ito ay mahirap na katrabaho sa mga huling pagbisita niya. Napatingin siya kay Ethan na nakatayo sa may pintuan. Tiyak na tinakot niya ang mga ito kanina. Bantayan ninyong mabuti ang panig na ito, ipaalam muna sa akin kung may nangyari. Tinapos ni Dayan ang bilin niya at lumabas na. Nakita niya na si Ethan ay patuloy na nakatitig sa kanya at nagsimula siyang namula, bumalik sa kanyang mahiyaing maliit na batang babae. Bakit ka nakatingin sa akin? Ang ganda mo, sagot ni Ethan. My goodness, ang tiyuhin na ito ba ay laging direktang pumupuri sa iba? Ang mga walang tirahan ba ay umasa sa pagkakaroon ng maliliwanag na dila para makakuha ng pagkain? Nagring ang phone ni Dayan. Inilabas niya ito. Abril noon. Mama, ano po? Agad niyang narinig ang nakakaawang pag-iyak ng kanyang ina sa kabilang banda at agad na nagdilim ang mukha nito. Nanay. Anong nangyari? Sino ang nakabangga sa'yo? Pupunta ako dyan sa 1 minuto. Namumula ang mga mata ni Dayan. May sumakit sa mama ko. Agad na kumunat ang noo ni Ethan. Sumakay ka sa kotse. Malakas na tumunog ang makina ng BMW na parang galit din. Biglang lumiko si Ethan at tinungo ang bangko. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Dayan ang pag-iyak. Ang aking ina ay hindi kailanman nabuli ng ganito kalubha noon, siya ay napakalakas na tao. Nakulong si April sa bangko at inakusahan nila siya ng pagnanakaw. Paano ito nangyari? Kahit na ang kanyang pamilya ay mamatay sa gutom mula sa kanilang kahirapan, hindi sila kailanman yumuko ng ganito kababa. Kahit ang tatay ko ay hindi makayanan na pag-alitan siya. May tao talagang may lakas ng loob na saktan siya. Hindi kumibo si Ethan at mas lakasan ang accelerator. Bumalik sa opisina ng general manager sa bangko. Gulong-gulo ang buhok ni April at may mga marka pa rin sa mukha niya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, hindi na siya nagsalita bagkus ay patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Kung hindi ito maipaliwanag ng iyong pamilya, wala tayong magagawa kundi tumawag ng pulis, malamig na sabi ng general manager sa kanya. Nang matapos siyang magsalita ay bumukas ang pinto ng opisina. Halos masira ang pinto sa ilang piraso. Sino ka? Nakita ng 2 security guard na may marahas silang bisita at inilabas ang mga tasers nila. Ang general manager at teller ay namutla sa takot. Seguridad. Nasaan ang mga security guard? Tawagan ng lahat. Pasimpleng pumunta si Ethan at hinawakan ang kwelyo ng general manager, malamig ang mukha nito. Ito ang aking ina. At naglakas loob kang saktan siya. Nanginginig ang general manager. Hindi niya inaasahan na magiging ganito karahas ang anak ng auntie na ito. May ninakaw ang mama mo at naglakas loob kang manggulo. Tumawag ng pulis, dali. Hindi pa nga tapos magsalita ang teller ay sinampal siya ni Ethan. Napuno agad ng dugo ang bibig niya. Dahil sa mabangis na tingin kay Ethan ay napailing sa takot ang general manager.
May ninakaw. Tiningnan ni Ethan ang card na nasa kamay ng general manager. Hindi ba kanya iyon? Ibig mong sabihin itong card. Napalunok at tumango ang general manager. Ibinigay ko sa kanya para makabili. May problema ba? Hindi napigilan ng general manager na tumawa ng malamig ng manig ang sinabi ni Ethan. Alam mo ba kung anong klaseng card ito? Bumili ng groceries. Anong kalokohan? Ang ganitong uri ng espesyal na card ay nangangailangan ng may-ari ng card na magkaroon ng $1 billion sa bangko. Sino ang gumamit ng card na ganyan para makabili ng mga grocery? Akala ba niya nagawa niya ito bilang isang bank manager sa pamamagitan ng daydreaming? Kumalas si Ethan sa pagkakahawak niya at kinuha ang phone niya. Mabilis siyang nag-dial ng foreign number at may boses sa kabilang side nang wala sa oras. Kunin ang iyong Bank Union CEO sa telepono ngayon. Mabilis na naipasa ang tawag. Malamig na ngumuso si Ethan, Theseus, mukhang hindi ako karapat-dapat na gamitin itong mga card na ipinadala mo sa akin. Isang bank manager lang ng isa sa mga subsidiary mo ang nagtatanong sa akin. Nang marinig niya ang sinabi ni Ethan ay agad namang kinilig ang Caucasian na lalaki sa kabilang linya. Sumenyas siya sa mga tauhan niya na gumamit ng GPS para hanapin si Ethan. Mr. Hunt, ikinalulungkot ko ito. Aayusin ko ito para sa iyo ngayon din. Ibinaba ni Ethan ang telepono at lumapit kay April. Ma, pasensya na po, kasalanan ko pong nangyari ito sa inyo. Hindi pa rin umiimik si April. Hingal na hingal si Diane nang tumakbo siya papasok sa opisina. Nakita niyang umiiyak si April at nakaramdam ng kirot sa puso at tumakbo para yakapin siya. Mama, okay lang po. Pinalibutan na ng ilang dosenang security guard ang opisina ng general manager. Manager. Tumawag ng pulis. Arestado silang lahat. Tili ng teller habang tinatakpan ang mukha. Ngunit namumula ang mukha ng general manager. Nakita niya ang number na tinawagan ni Ethan kanina. Iyon ang VIP customer service hotline ng Pandaigdigang Bank Union. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ng opisina at naramdaman ng general manager ang panginginig ng kanyang katawan. Tumingin siya kay Ethan pero hindi siya pinansin ni Ethan. Kamusta? May pag-aalinlangan na kinuha ng general manager ang telepono at mas lalong namutla ang mukha niya. Presidente Reed, bulag ka ba? Naglakas loob ka bang tanungin ang isang VIP na bisita ng unyon ng bangko? Ayokong mamatay kahit gusto mo. Malapit na akong magretiro pero ngayon ay baka matanggal ako. Campaign ka. Galit na sinumpa siya ng kabilang partido. Kung hindi mo ito maayos, papatayin kita. Sa sandaling ibinaba niya ang tawag, tinawag siya ng branch manager at pinagalitan siya ng husto na gusto niyang lumabas sa telepono at kagatin ang general manager hanggang sa mamatay. Hindi na narinig ng general manager ang sinasabi ng manager niya. Wala nang laman ang buong isip niya at sumabog na. VIP guest ng Bank Union. Sinabi ni Ethan kanina na ang CEO ng Union ang personal na nagpadala ng card na ito sa kanya. Hindi niya napigil ang lumunok pagkatapos ay nagsimulang umubo ng marahas. Napahamak. Napahamak siya. Manager. Tatawag pa ba tayo ng pulis? Sinusubukan pa rin siyang sulsulan ng teller. Tumawag ng pulis. Umikot ang general manager at sinampal ng malakas sa mukha ang teller. Tawagin mo ang pa ako sa pulis. Sinong gumagamot sa isang VIP na customer tulad ng ginagawa mo? Ang teller ay sumigaw at bumagsak sa sahig habang may lumalabas na ngipin. Ngunit hindi na siya naglakas loob na sabihin pa. Agad na napaluhod ang general manager, I'm sorry. I'm very sorry. Kasalanan ko ito. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko napagtanto kung sino ka at minamaliit kita. Sinampal niya ng paulit-ulit ang sarili. Sana mapatawad mo ako, patawarin mo ako. Hindi pa rin mapakali si Ethan. Ang lamig sa kanyang mukha ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ng general manager. Alam niya na kung hindi siya pinatawad ng auntie na ito, kailangan niyang mamatay dito. Isa itong VIP na customer ng Bank Union at ang card na ito ay personal na ipinadala ng CEO kahit na. Wala saan man sa mundo ang sinumang maglalakas loob na saktan ng isang customer na tulad niyan. Tita, kasalanan ko po ito. I'm very sorry.
pwede niyo po akong batukan o pagalitan, but please give me a chance. Nakikiusap ako sa iyo. Gumapang ang general manager sa kinaroroonan ni April at nagsimulang yumuko sa kanya. Nagsimulang damyugo ang kanyang noo halos agad-agad. Tita, paalisin mo na ako, may pamilya akong dapat asikasuhin at hindi talaga ako mapapasok sa gulo. Papasanin ko ang lahat ng pananagutan kung hindi man, ngunit pakiusap ko na palayain mo ako. Tiningnan ni April itong hindi kapani-pani walang nakakaawa na mukhang general manager. Hindi naman siya ganoon ngayon. Pagod na pagod siya at sobra sama ng loob. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Dayan, gusto ko nang umuwi. Ma, iuuwi na kita. Napatingin si Dayan kay Ethan. Tumango siya at umalis na siya kasama si April. Ang lahat ng mga security guard sa pinto ay agad na gumawa ng paraan para sa kanila at hindi nang ahas na harangin sila. Sino ang nang-ahas ngayon? Nakaluhod pa rin sa sahig ang general manager nila. Sino ang sumampal sa mama ko kanina? Hinintay ni Ethan na makaalis sina Dayan at April bago nagtanong. Nakatayo lang sa sahig ang guilty na security guard at namutla agad ang mukha. Pakiramdam niya ay titigil ang kanyang puso. Alinmang kamay ang ginamit mo, basagin mo. Huwag mo akong pahirapan na gawin ito para sa iyo. Sinulyapan lang siya ni Ethan, saka tumalikod at umalis. Sa sandaling lumabas siya ng pinto ng opisina, nagkaroon ng malakas na kaluskos mula sa loob na sinundan ng isang sumisigaw na dugo. Kabanata 18. Bumalik sa bahay. Si Dayan ay maingat na nagpahid ng ointment noong Abril, ang kanyang puso ay nagdurusa para sa kanyang ina. Masakit talaga ang sampal na ito. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Silly girl, okay lang ako. Pinunasan ni April ang mga luha sa mukha ni Dayan. Kung hindi sila dumating sa oras, baka naaresto siya ng mga pulis, at hindi niya maipaliwanag ang sarili kahit na may 10 bibig siya. Ethan, pasok ka. May itatanong ako sa'yo. Pumasok si April sa kwarto niya at sinundan siya ni Ethan papasok. Isinara niya ang pinto. Silang dalawa lang ang nasa kwarto. Pasensya na po ma'am. Kasalanan ko ito. Tumayo si Ethan sa kinaroroonan niya same time na humingi ng tawad. Napatingin si April sa kanya. Nangangailangan ng card na iyon ng hindi bababa sa 1 bilyon sa bangko. Alam niyang mayaman si Ethan, pero hindi niya akalain na ganito pala ito kay Aman. Si Ethan ay hindi ordinaryong tao. So anong motibo niya para pumunta dito? Sino ka ba talaga? Tanong ulit ni April. Napakaseryoso ng ekspresyon niya. Mas nag-aalala siya kay Dayan kaysa sa sarili niyang pagdurusa. Alam ni Ethan na hindi na niya ito may tatago pa. Inilabas niya sa kanyang bulsa ang matamis na balot na maingat niyang itinago sa loob ng maraming taon. Ito ay... Nakilala ito ni April sa isang iglap. Noong nagsimula pa lang ang pamilya Palmer, isa silang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga matatamis. Napakaraming matamis ang binalot niya ng kamay gamit ang balot na ito noon. 15 years ago, naiwan ako sa mga lansangan at gusto ko nang wakasan ang buhay ko. Ngunit binigyan ako ng isang maliit na batang babae ng matamis na ito at sinabi niya na kung kumain ako ng matamis na ito, ang aking buhay ay magiging mas matamis. Napakabait ng batang babae na iyon at iniligtas niya ako. At hindi lang isang beses. Huminga ng malalim si Ethan. Ayokong masaktan ng isang mabait na babae, at gusto ko lang siyang protektahan. Siyempre naintindihan ni April ang gusto niyang sabihin. Ang mabait na batang babae ay si Dayan. Pumunta si Ethan dito at lumapit kay Dayan para ibalik ang pabor. Nangako siya noon kay April na hinding-hindi niya sasaktan o sisirain si Dayan. Dahil sa kanyang napakalaking kayamanan, mayroon bang sinumang babae na hindi niya maaaring magkaroon? Ma, alam kong hindi mo pa rin ako naiintindihan, ni hindi mo ako lubos na pinagkakatiwalaan. Pero magsisikap ako para matanggap mo ako. Kung hindi ako magiging manugang mo, gusto kong maging anak mo man lang. Seryosong pagpapatuloy ni Ethan. Tawagin kitang nanay magpakailanman. Kanina sa bangko, si Ethan ay tumayo para sa kanya sa sobrang galit. Siguradong hindi peke iyon. Tinuring niya talaga ito bilang sarili niyang ina. Lalo na noong sinabi niyang, ito ang aking ina, at nang ahas kang saktan siya.
Ramdam pa rin ni April ang panginginig ng kanyang puso. Walang sino man ang nagpoprotekta sa kanya ng ganito. Kahit hindi si William. Nagsimulang madamay si April. Wala talagang masamang intensyon si Ethan at hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari ngayon. Ma, sorry talaga sa nangyari ngayon, kasalanan ko kung nabuli ka, paumanhin muli ni Ethan. Hindi mo kasalanan. Maling card ang kinuha ko. Napailing si April. Siya ay napakalinaw tungkol sa nangyari at hindi nawala ng galit. Kung hindi niya kinuha ang card na ito, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Labas tayo. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa sinabi mo sa akin. Nasa labas pa rin sina William at Diane at ayaw niyang mag-alala sila. Nang mag-walkout sila, si William ay nasusuka. Isang card lang, kailangan ba nila siyang tanungin ng ganoon? Galit na galit si William nang makita niyang nagdusa ang sarili niyang asawa. Ang kanyang mga mata ay parehong duguan, galit sa bangko, galit sa sarili. Galit sa sarili dahil sa pagiging inutil at hindi niya kayang protektahan ang asawa. Maging si Diane ay hindi maintindihan kung paano maaaring magdulot ang isang card ng napakalaking hindi pagkakaunawaan. Alam niyang may kaunting pera sa card ni Ethan, ngunit gayon pa man. Hindi rin alam ni Ethan kung paano ito ipapaliwanag. Ang kanyang itim na card ay mula sa pandaigdigang Bank Union. Marahil ay halos 100 lamang sila sa mundo kung saan 10 ang ipinadala sa kanya. Papa, Ma, kasalanan ko po ito. Humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. Nagpatuloy si Ethan, sabihin mo, ililibre ko ang lahat sa hapunan at ipagtatanggol si nanay sa kanyang pagkabigla. Pagkatapos ng nangyari ay wala rin sa mood magluto si April. Malapit ng maghapunan at lahat ay nagugutom. Masyadong mahal ang kumain sa labas. Napailing si April. Ngayong alam na niya kung gaano kayaman si Ethan, ayaw niyang gumastos ng pera nito. Wala rin masyadong gastusin si Diane. Hindi naman. Basta ito ang nagpapasaya kay mama, walang masyadong mahal. Tumalikod na si Ethan para paandarin ang sasakyan. Diane, itulak mo si Dad palabas. Maya-maya ay umupo na sina April at William sa likod, si Diane sa front passenger seat, at pinaandar ni Ethan ang kotse palabas. Sa sandaling ito, may isang Porsche na dahan-daang huminto sa tarangkahan ng Magnolia Estates. Ihinto mo ang sasakyan. May matabang lalaki sa loob ng sasakyan na may maputlang mukha na tumatawa. Tumigil ka na lang dito. Tay, ito na ang labasan. Hinaharangan natin ang daan ng ibang tao kung dito tayo pumaroda. Bobo ka ba? Dumura ni Ryan Harris. Hindi mo ba alam? Ang mga mamahaling sasakyan ay para sa pagpapakitang gilas. Kung huminto ka rito at haharangan sila, baka isumpa ka nila sa pamamagitan ng kanilang bibig, ngunit pagkatapos mong tingnan ang iyong sasakyan, magsaselos sila. Kunin mo. Bumaba silang dalawa. Hinawakan ni Ryan Harris ang kanyang portfolio at tumalikod pa upang matiyak na ang kanyang sasakyan ay ganap na nakaharang sa labasan bago pumasok sa estate. Halika, sunduin natin ang tita mo. Ilang sandali pagkaalis nila, dumating na ang sasakyan ni Ethan sa labasan. Nakita niya ang isang sasakyan na nakaharang sa daan at bumusina ng 2 beses. Narinig ng security guard ang pagbusina at naglakad ito, puno ng frustration ang mukha niya. Nakapunta na sa estate ang driver. Kumunat ang noo ni Ethan. Tawagan mo siya at sabihin sa kanya na ilipat ang kanyang sasakyan. Agad na tinawagan ng gwardya ang numerong nakita niya sa label ng Porsche Service Center at mabilis na nakalusot. Sir, nakaparada ang sasakyan mo sa exit at nakaharang ito sa iba, please come over and move your car, magalang na tanong ng guard. Alam niyang hindi niya kakayanin ang isang taong kayang magmaneho ng marangyang sasakyan na ganoon. Ilipat. Para saan? Iiwan ko lang ito saglit, sabihin sa kanya na maghintay. Agad na ibinaba ni Ryan Harris ang tawag at natutuwa sa kanyang puso. Ang kanyang Porsche ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000, sino ang nangahas na hawakan ito? Maghintay ka. Bumalik ang gwardya, ang kanyang ekspresyon ay alanganin at walang magawa. Sabi niya maghintay ka. Nagdilim ang mukha ni Ethan. Siya ay naghihintay na pumunta para sa hapunan kasama ang kanyang biyenan.
Ang taong ito ay nagmamayari lamang ng isang Porsche at naisip na siya ay isang malaking shot. Anong gagawin natin? O lumabas tayo at sumakay ng taxi? Malungkot na mungkahi ni Dayan. Wala talaga silang magagawa sa ganoong tao. Kung hindi, kalimutan mo ito, babalik ako at magluluto ng ilang mga ulam, sabi din ni April. Nako, nagpa-reserve na ako sa restaurant. Tsaka mama, magpahinga ka na ngayon. Huwag kang magluto. Pagkatapos ay nagpalit ng gamit si Ethan at pinaandar ang makina. Ethan, anong ginagawa mo? Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Dayan. Ang bagong-bagong BMW ay dumiretso sa Porsche. Agad na nabasag ang harapan ng Porsche. Ethan! Baliw ka! Hindi napigilan ni Dayan ang sumigaw. Ito ay isang bagong kotse. At kailangan nilang bayaran ng ibang driver sa pagkatok sa kanilang luxury car. Mahina akong sumagot si Ethan, ngayon ang unang pagkakataon na isasama ko si mama sa hapunan, at ayaw kong maapektuhan ng iba. Tumalikod siya at ipinagpatuloy ang paghampas sa kotse. Hinampis niya ito ng 3 sunod-sunod na beses hanggang sa sapat na nauntog ang Porsche sa isang tabi, pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan palabas. Laking gulat ng security guard sa pinto dahil dito. Ito ay masyadong mapangahas. Iyon ay isang BMW na napakabago kaya wala pa itong tamang plaka ng lisensya, at ginamit lang niya ito upang sumabog sa isa pang kotse. At ang isa pang sasakyan ay isang Porsche. Lumingon siya para tignan. Nakayuko na ang harap ng Porsche, at may mga sirang piraso sa lahat ng dako. Maraming dumaraan na gulat na nanonood. May ilan na hindi napigilan ang pagkuha ng video, at hindi nagtagal ay naging viral ang mga video sa internet. Diyos ko! Iyan ay hindi ka panipaniwala. Isang bagong kotse at binasag niya ito ng ganoon. Ang may-ari ng Porsche ay isang kakilakilabot na tao. Bet niya itong ipinarada sa exit para magpakitang gilas, diba? Mahusay, nakilala niya ang kanyang kapareha. Anong nangyari pagkatapos nun? Hindi ako makapaghintay na makita ang mukha ng may-ari pagkatapos niyang makita ang nangyari sa kanyang Porsche. LOLOLOLOLOL. Ang internet ay agad na umaapal sa mga komento na pumupuno kung paano ang may-ari ng Porsche ay labis na walang konsiderasyon, at sinuportahan ang taong BMW para sa pagtuturo sa kanya ng isang aralin. Wala kang ideya kung gaano karaming mga batang babae ang nagsimulang mawala ng malay dahil dito, ang kanilang dugo ay dumadaloy sa kanilang mga katawan dahil sa pananabik. Katulad nito, naramdaman ni Dayan at ng pamilya ang pag-agos ng dugo sa kanilang mga katawan. Ethan, bago ang kotse na ito. Ramdam ni William ang sakit sa kanyang puso. Ang kotse na ito ay halos isang araw na, at ang harap ay dapat magmukhang kakilakilabot ngayon. Hindi ito ang kanyang sasakyan, ngunit naramdaman niya ito. Magkakahalaga ng bomba para ayusin ito, tama ba? Tanong ni April. Walang sinabi si Dayan. Hindi niya alam kung magkano ang magagastos para ayusin ito. Nakatingin lang siya kay Ethan, pinipigilan ng sarili na magtanong kung nabaliw na naman ba siya. Oh, no worries, no need to fix. Bibili na lang ako ng isa bukas. Mahina akong sagot ni Ethan. Hindi na nag-usap si Dayan at ang pamilya. Nararamdaman nila na sila ni Ethan ay halatang mga tao mula sa magkaibang mundo. Ang taong ito na hindi nag-isip ng ilang daang libong dolyar ay isang taong walang tirahan. Bakit siya pumayag na magpakasal sa kanilang pamilya? Samantala, may ilang taong naglalakad patungo sa labasan ng Magnolia Estates. Ang nasa harap mismo ay ang may-ari ng Porsche, si Ryan Harris. Sa tabi niya ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Sandra Harris. Siya ang auntie na nanunuya kay April noong isang araw. Sis, na-promote ako tapos ngayon nalipat na ako sa headquarters ng Greencliff Bank, tumaas ng malaki ang sahod ko. Kaya kumuha na lang ako ng luxury car. Mamahaling sasakyan. Sagot ni Sandra Harris. Binili din ng kapitbahay ko, BMW yata. Nabalitaan kong nagkakahalaga ito ng halos $500,000. Isang $500, 000 view. Napabuntong hininga si Ryan Harris, ang ganitong uri ng kotse ay hindi maihahambing sa aking Porsche. Inilabas niya ang susi ng kotse niya at bubuksan na sana ang sasakyan nang mapansin niyang nawala ang sasakyan niya sa labasan.
Pinindot niya ang susi ng kotse at nakita niyang nakabukas ang ilaw ng sasakyan. Sa gilid ng dingding, ang bagbog na Porsche ay mayroon lamang isang ilaw na gumagana. Paanong nangyari sa kotse ko? Naramdaman ni Ryan Harris na malapit na siyang magsuka ng dugo at nahimatay siya sa lugar. Kabanata 19. Sa Golden Jade Restaurant. Sikat na sikat sa Greencliff. Lahat ng pinakamahusay na chef sa Greencliff ay narito. Ito ay hindi lamang napakamahal na kumain dito, ngunit kailangan mong magpareserba ng maaga. Bago lumabas, pinatawag ni Ethan si Diane at nagpa-reserve na. Tinulak ni Ethan si William palabas ng elevator, habang nakasunod naman sa likod niya sina Diane at April. First time niya sa ganoong klaseng restaurant kaya medyo kinabahan si April. Diane, masyadong mahal ito, hindi ba? She quietly continued, hindi natin basta-basta magagastos ang pera ni Ethan. Ito ay kasing ganda ng pagkakautang sa kanya ng isang pabor ngunit hindi namin ito kayang ibalik. Alam ni Diane na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar para lang kumain sa Golden Jade Restaurant. Ang isang kasamahan ay kumain dito dati at ipinagyayabang ito sa loob ng isang buong buwan. Sinabi ni Ethan na gusto kanyang i-treat sa hapunan, hindi ko siya mapipigilan. She hesitated before said, kumain na lang kayo. Mamaya, ibibigay ko sa kanya ang pera para sa bahagi natin. Gama ng pakiramdam ni April pagkatapos marinig iyon. Itinulak ni Ethan si William patungo sa reception desk at mabilis na lumapit sa kanila ang isa sa kanila. Pasensya na po, sir, pero puno ang restaurant namin. Kung gusto mo pang kumain dito, maghintay ka sa gilid. Puno na. Inilibot ni Ethan ang paligid ng restaurant sa kay Diane. Hindi ka pa ba nakapagpa-reserba? Humakbang si Diane at inilabas ang kanyang telepono, malinaw pa rin ang nakadisplay na notification ng reservation dito. Tama, nagpa-reserve kami. Maaari mong kunin ang iyong pagtanggap upang suriin ang mga talaan. Nagpa-reserve kami ng 6 PM, pero 5:46 PM pa lang ngayon. Pasensya na po, may ilang bisita na diretsong pumasok. Maaaring hindi na-update ang iyong notification sa tamang oras. Tahimik na nagpatuloy ang waiter, maghintay ka rito sa tabi, kung hindi ay maaari kang bumalik bukas. Ano ang nangyayari? Nagpa-reserve muna kami. Nagsimulang makaramdam ng pagkabigo si Diane. Bakit napakahirap kumain lang? Tiyak na hindi magagawa ng restaurant na ito ang mga bagay sa anumang paraan na gusto nila dahil lang sa mahusay ang kanilang negosyo. Tumingin si April at hinaila si Diane. Bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar? Masyadong mahal ang lugar na ito. Isang tingin lang ang suot ng mga customer sa loob para malaman na lampas sa kanya ang mga presyo dito. Nay, ito ang unang pagkakataon na i-treat kita sa isang pagkain, kaya wala na tayong pupuntahan pa. Dito tayo kakain. Wala pang nangahas na mangagaw ng mesa sa kanya noon. Sa tuwing lumalabas si Ethan para kumain, ang lahat ng may-ari ng restaurant ay palaging tumanggap sa kanya ng buong kagandahang asal. Ngayon ay nakapagpa-reserve pa siya ngunit walang puwang. Sino ang boss mo? Nagtaas ng kilay ang waiter. Sinusukang mag-drop ng mga pangalan. Marami na siyang nakitang ganyang mga tao. Ngumuso siya. Ang aming boss ay si Tom Foster, CEO Foster ng Greencliff, narinig tungkol sa kanya. Alam ng karamihan sa mga tao na hindi nila kayang masaktan ang isang tulad ni Tom Foster at mawawala pagkatapos marinig ang kanyang pangalan. Ang waiter ay nakakita ng maraming ganong mga tao, walang saysay na magpanggap. Hindi sumagot si Ethan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Tom Foster. Binabad ni Tom Foster ang kanyang sarili sa isang mainit na bukal sa pinakamataas na palapag. Ang bata at slim na modelo sa kanyang yakap ay mukhang hindi komportable. Nagring ang phone sa gilid. Isa itong numero na hindi niya kilala, ngunit inalis niya ang isang kamay sa modelo at sinagot ang tawag. Kamusta? Little Foster, nasa restaurant mo ako, may space pa ba? Agad na naging alerto si Tom Foster nang marinig niya ang boses na ito. Agad siyang tumayo at nag-spray ng tubig kung saan-saan, natakot sa kawawang modelo. Oo, ginagawa namin. Big Boss, nasa Golden Jade Restaurant ka ba? Bumaba na ako agad. Wala siyang pakialam na basa pa ang buhok niya.
Natuyo ni Tom Foster ang kanyang sarili sa isang kisap mata, nagbago at inangat ang kanyang sarili hanggang sa ibaba. Bumalik sa reception ng Golden Jade Restaurant. Tumingin ang waiter kay Ethan na parang tulala ang tingin. Little Foster. Marunong talaga umarte ang lalaking ito ha. Walang sino man sa buong Greencliff ang nang-ahas na tawagin si Tom Foster na Little Foster. Marahil ay naisip niya na hindi na siya magtatagal upang mabuhay, kaya maaari rin siyang kumilos ng cool hanggang sa lugar ng CEO Foster. Bata, bakit hindi mo tanungin kung kaninong lupain ito? Kung sinusubukan mong kumilos ng cool, ito ang maling lugar. Nagdilim ang mukha ng waiter. Bibigyan kita ng 1 minuto para makaalis. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging makulit. Hindi siya pinansin ni Ethan. Hindi siya makikipag-away sa isang waiter na mababa ang tingin sa mga customer. Hindi mo ba ako narinig? Naging malamig ang boses ng waiter nang ilabas niya ang kanyang receiver at malamig na tumawa dito, Kuya Geoff, may nanggugulo sa Golden Jade Restaurant. Mangyaring sumampa. Nagsimulang mabalisa sina William at April. Ang restaurant na ito ay hindi isang simpleng lugar. Dayan, mas mabuting umalis na tayo, hindi natin kayang masaktan sila. Tama na, tara na at kumain na tayo, magluluto ako. Sila ay dumanas ng labis na kahihiyan at pambubuli sa loob ng maraming taon. Ngayon sila ay naging mas mahiyain kaysa dati, natatakot na masaktan ang sinuman. Ngunit hindi kumikibo si Dayan. Dahil alam niyang kilala talaga ni Ethan si Tom Foster. Nakipaghati pa siya sa kanya ng tinapay, tumira sa ilalim ng tulay na magkasama noon at kapwa-kapatid ng kanilang sekta ng pulubi. Nagkaroon ng gulo ng mga yabag nang sumugod ang 100 matipunong lalaki. Ang nangunguna sa pack ay halatang si Kuya Geoff na tinawag ng waiter kanina. Sino ba ang may lakas ng loob na manggulo dito? Nakakapagod mabuhay eh. Malamig na singgal ni Kuya Geoff. Kuya Geoff, sila na. Tinuro ng waiter si Ethan. Sinabi ko sa kanila na walang puwang ngunit gusto pa rin nilang pumasok. At ang lalaking ito dito ay talagang tinawag ang aming boss na Little Foster. Agad na nagdilim ang mukha ni Kuya Geoff at naging yelo. Little Foster. Kahit na siya ay may lakas ng loob ng isang leopard, hindi siya maglalakas loob na tawagin si Tom Foster na Little Foster. Ang taong ito dito ay pagod na sa buhay para sigurado. Nag-roll up siya ng manggas at pinalibutan nila si Ethan at pamilya. Gusto mo bang ikaw na mismo ang umalis dito? O itatapon sa itaas? Lumingon si Ethan at tumingin ng diretso kay Kuya Geoff, medyo naningkit ang mga mata. Sigurado ka bang gusto mong maging bastos sa akin? Natigilan si Kuya Geoff sa sagot nito, saka siya humagalpak ng tawa. Sino ka sa tingin mo? Para akong pumatay sa iyo ay parang pagpatay ng langgam, iniisip mo pa rin na naging bastos ako sa iyo. Tama na ang kalokohang ito. Dahil ayaw mong lumipat, huwag mo akong sisihin sa pagiging mabisyo. Aatake na sana siya nang bumukas ang pinto ng elevator at sumulpot si Tom Foster, ang buhok nito ay tumalsik pa rin ng tubig. Tumigil. Umungol siya at natigilan si Kuya Geoff. Natigilan din ang waiter. Nandito si boss. Itigil mo yan. Bawat isa sa inyo ay hindi kumikibo. Lumapit si Tom Foster at sinampal si Kuya Geoff. Bulag ka ba? Hindi mo alam na boss ko siya. Ang lakas ng loob mong suntukin siya. Mabilis na naglakad si Tom Foster kay Ethan at huminga ng malalim. Big Boss, Little Foster dito ay labis na ikinalulungkot para sa pagdating ng masyadong late at pagkakaroon ng napakasamang ugali ng mga subordinate. Tuluyan nang natigilan si Kuya Geoff. Hinawakan niya ang mukha ngunit hindi niya maramdaman ang sakit. Parehong nagulat ang waiter. Naramdaman na lang niya ang panginginig ng kanyang mga paa at muntik na siyang mahulog sa sahig. Tinawag ni Tom Foster si Ethan na Big Boss, at talagang tinawag ang kanyang sarili na Little Foster. Ano ang nangyayari? Natigilan din sina April at William, baka sa mukha nila ang hindi makapaniwala. Pinuno. Kailan naging boss ni Tom Foster si Ethan? Ano ka pa nakatayo dyan, humingi ng tawad kay Big Boss ngayon? Malamig na sigaw ni Tom Foster. I'm very sorry. Agad namang yumuko ng malalim si Kuya Geoff at humingi ng tawad. I'm sorry. Nanginginig din ang boses ng waiter.
Sinasabi ko, Little Foster. Kung gusto mong magnegosyo kailangan mong gawin ito ng maayos. Paano mo hahayaan ang iyong mga nasasakupan na baguhin ang mga alituntunin kahit na gusto nila? Si Ethan ay nakatingin kay Tom Foster at nagsasalita ng napakatahimik, ngunit si Tom Foster ay nakaramdam pa rin ng tensyon sa lahat. Itinuro mo sa kanila iyon. O ang maliit na punk na iyon, si Winston, ay hindi nagturo sa kanila ng maayos. Naramdaman ni Tom Foster na lumalabas ang kanyang puso sa kanyang bibig. Kasalan ko ta. Hindi ko sila tinuruan ng mabuti. Tama si Big Boss, magbabawi ako, magbabago ako ngayon din. Nagmamadaling nilingon ni Tom Foster ang waiter at sinabing, maaari kang maligaw dahil sa paglabag sa mga patakaran ng restaurant. Napalingon na kay Kuya Joff. Namula agad ang mukha ni Kuya Joff. Kabanata 20. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho, hindi na kailangang parusahan siya, nagsalita si Ethan. Agad na pinagsalikop ni Kuya Joff ang kanyang mga kamay at nagmamadaling sumagot, salamat Big Boss. Salamat Big Boss para sa iyong pagpapatawad, Little Joff dito ay magsisikap mula ngayon. Nag-aalala siya na kapag nagalit si Ethan ay itatapon siya rito. Mukhang nanindigan ang Big Boss na ito sa kanyang mga prinsipyo. Big Boss, kung gusto mong kumain dito, sabihin mo lang sa akin, why bother with reservations? Nakangiti si Tom Foster habang sinasabi ito, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at umalis si Kuya Joff kasama ang ibang mga lalaki. Lumingon siya at sinabi sa mga receptionist, sabihin mo sa lahat ng mga bisita na umalis. Libre lahat ng pagkain nila ngayon, huwag mong hayaang matakpan nila ang boss ko sa pagkain. Ang mga receptionist ay natigilan sa katahimikan. Hindi pa nila nakita si Tom Foster na pretuhin ang sinuman ng napakagalang. Ethan. Ipapaalam na sana ng mga receptionist ang mga bisita nang magsalita si April. Huwag gawin ito, ang lahat ay nais lamang na magkaroon ng masarap na pagkain, hindi magandang itaboy sila. Narinig mo ba ang sinabi ng nanay ko? Tanong ni Ethan sabay tango. Ay oo nga pala, tama si Auntie. I'm such a mess, sana hindi isa puso ni Auntie. Pagkatapos ay agad na iminungkahi ni Tom Foster, pumunta tayo sa aking personal na silid kung gayon. Hindi tumutol si Ethan, kaya personal niyang pinangunahan ang daan at dinala sila sa isang marangyang silid. Ang silid na ito ay ginagamit lamang ng kanyang sarili, at walang sino man ang pinayagan. Pero dahil nandito si Ethan, wala siyang gustong ibigay kundi ang best lang kay Ethan. Hindi napigilan nina William at April na mapasinghap sa silid na ito na mas malaki pa sa sarili nilang bahay. At ang mga kabit dito ay tiyak na nagkakahalaga ng isang bomba. Paano naging mataas ang katayuan ni Ethan? Isa sa lahat ng pinakamasarap na pagkain na mayroon kami. Itinuro ni Tom Foster. Tito, ano ang gusto mong inumin? Natigilan si William. Alam niyang mahal ang mga inumin dito kaya mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay. Kukuha lang ako ng tubig. Hindi iyon gagawin. Pumunta ka na sa lugar ko at nakakatakot kung hindi kita aalagaan. Nagpadala siya ng isa pang tagubilin upang makuha ang pinakamahusay na mautay. Masasabi ni Tom Foster mula sa mga kakaibang ekspresyon kina William at April na sila ay napaka-curious kung paano siya konektado kay Ethan. Tito, Auntie, huwag tumayo sa seremonya. Kilala ko si Big Boss sa mahabang panahon. Paliwanag niya, noon pareho kaming walang tirahan at muntik na akong mamatay sa gutom sa lansangan. Kung hindi dahil sa kalahating tinapay na ibinigay sa akin ni Big Boss, walang Tom Foster ngayon. Kaya huwag kang tumayo sa seremonya kasama ako. Ang restaurant na ito ay kasing ganda ng restaurant ng Big Boss. Anytime na gusto mong sumama, pumunta ka lang. Aalis ako sa kwartong ito para sa personal mong gamit at lahat ng kakain mo dito ay palaging libre. Lalong natulala sina William at April. Libre. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Libre lang dahil sinabi niya. Nakilala kaagad ni William ang bote ng mautay na dinala ng waiter. Ang bote lang na ito ay nagkakahalaga ng bomba. Ito. Parehong hindi alam ng mag-asawa kung ano ang magiging reaksyon. Ni hindi nila alam kung paano nila ito dapat tanggihan. Dad, Mom, don't worry about it, kapatid ko siya.
Tuwang-tuwa si Tom Foster na nakakalipad siya. Narinig mo ba yon? Sinabi ni Big Boss na kapatid siya sa kanya. Anong laking karangalan at pribilehiyo. Sige, bumalik ka sa ginagawa mo, mahinahong sabi ni Ethan. Sige sige. Big Boss, Boss Dayan, Uncle, Auntie, maglaan ng oras para kumain. Huwag mag-atubiling mag-order ng kahit ano. Magalang na nagdahilan si Tom Foster at isinara ang pinto sa likuran niya. Namayani ang katahimikan sa kwarto. Laking gulat ni na William at April ay nakaramdam sila ng manhid dahil dito. Ang bagong manugang na ito ay nagpadala ng pagkabigla pagkatapos ng pagkabigla. Ethan, close talaga kayong magkakapatid sa beggars sect ha, nagpout si Dayan. Hindi siya tanga. Masasabi niyang hindi magkapatid ang ugali ni na Tom Foster at Ethan. Si Tom Foster ay halatang magalang at natatakot kay Ethan. Napakatalino ng asawa ko. Hindi sasabihin sa kanya ni Ethan na lahat ng mayroon si Tom Foster ngayon ay ibinigay niya. Hanggat mahusay ang trabaho ni Tom Foster, mas marami pa siyang magagawa. Sobra na hindi siya makapaniwala. Tatay, Ma, huwag ka na lang maupo dyan, kumain ka, nakangiting sabi ni Ethan. Ngunit hindi pa rin kumikibo sina William at April. Nagpatuloy lang sila sa pag-upo doon at mas naging reserved pa kaysa dati. Ang lahat ng ito ay masyadong hindi makatotohanan at masyadong nakakagulat. Kitang-kita nila na hindi ordinaryong tao si Ethan. Ngunit ito ay mas pambihira kaysa sa kanilang naisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin si April kay Ethan at nagtanong, napakayaman mo ba? Tumango si Ethan. Kumpara sa CEO Foster. Hindi talaga siya maikukumpara sa akin. Hindi ito sinubukang itago ni Ethan. Hindi na nagtanong pa si April. Magaling ka bang makipaglaban? Si Dayan naman ang magtanong. May alam akong martial arts. Kung ikukumpara sa pinuno ng pangkat ng seguridad ng Palmer Group. Alam ni Dayan na ang pinuno ng pangkat ay isang napakahusay na tao na nagretiro sa hukbo. Wala siyang problema sa pagkuha ng 5 tao ng mag-isa. Hindi nagsalita si Ethan, bagkus ay tumawa siya ng mahina. May disdain sa tawa na iyon. Naintindihan naman agad ni Dayan. Ang aking mga binti, maaari ba itong gamutin? Ang huling tanong ay galing kay William. Ito ang tanong na pinaka-inaalala niya. Oo, ginagarantiyahan kita. Mataimtim na sagot ni Ethan. Ang sino mang nakakakilala sa kanya ay malalaman na ang mga salitang ito ay napakalaking halaga. Huminga ng malalim si William, namumula ang mga mata habang seryosong nakatingin kay Ethan. Pagkatapos ay kinuha niya ang alak sa mesa, nagsalin ng isang baso para sa kanyang sarili, pagkatapos ay sinubukang ibuhos ang isa para kay Ethan. Nagmamadaling kinuha ni Ethan ang bote sa kanya para ibuhos ang sarili niyang baso. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Ngunit ang baso na ito ay para sa iyo. Hindi mahalaga kung talagang mapagamot ako o hindi, nagpapasalamat ako sa mga salitang ito. Hindi gaanong uminom si William, ngunit itinaas niya ang baso gamit ang 2 kamay at ininom ito sa isang lagok. Hindi siya pinigilan ni April. Alam niya kung gaano kagusto ang kanyang asawa na makatayo muli. Binaba din ni Ethan ang baso niya, saka nagsalin ng baso para kay William at April. Ito ay para kina tatay at nanay. Seryosong nagpatuloy si Ethan, kung pareho kayong hindi nagpalaki ng napakagandang babae tulad ni Dayan, wala ako ngayon dito. Ibinaba niya ang baso pagkatapos sabihin iyon. Nagpalitan ng salamin sina William at April ngunit hindi nagsalita at ibinaba ang kanilang baso. Pagkatapos ng 2 baso ng alak, hindi na masyadong tense ang kapaligiran. Nagsimulang magsalita si William at nagsimulang uminom ng excited. Ilang beses siyang sinubukang pigilan ni na April at Dayan ngunit sa huli ay sumuko. Bihira lang na maisantibi ni William ang kanyang mga alalahanin, kaya hinayaan nila siyang maglaan ng oras na ito para talagang makapagpahinga. Masayang nagkukwentuhan ang 2 lalaki. Pinanood ni na April at Dayan sina Ethan at William na umiinom at nagkukwentuhan, at biglang naramdaman na ang eksenang ito sa harap nila ay napakataba ng puso. Pero hindi naman talaga sila manugang si Ethan. Dati, naramdaman nilang hindi sapat si Ethan para kay Dayan, kaya nagalit sila at nagalit.
Ngunit ngayon, pagkatapos na maunawaan ang higit pa tungkol kay Ethan, alam na nila. Hindi sila sapat para kay Ethan. Ethan, alam kong napakayaman mo, pero sana hindi ka nalang gumastos ng pera para sa amin. Napangiti si April habang sinasabi ito. Lahat ito ay mga pabor na utang namin sa iyo ngunit talagang kayang-kaya naming ibalik ito. Hindi siya sinisisi o kinukutya ng kanyang boses, ngunit parang walang magawa. Hindi sila sakam na pamilya. Tumangala si Ethan kay April at naunawaan niya kung ano ang kanyang pinaparating. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtanggap sa kanya ng pamilyang ito ng ganoon kabilis. Tumawa siya. Ulila na ako mula pagkabata. Wala akong bahay, kaya hindi pa ako nakakain ng lutong bahay noon. Ngayon sa wakas ay mayroon na akong bahay, kaya napakasaya ko. Hanggat hindi ako itinataboy ni na mama at papa, makikinig ako sa anumang sasabihin mo. Ikaw ay isang ulila. Biglang naramdaman ni April ang malakas na paghatak sa kanyang puso. Ulila siya, kung hindi siya mawawalan ng tirahan, sabi ni Diane. Biglang naramdaman ni April na lumalayo sa kanya ang puso niya. Hindi nakakagulat na mahilig kumain si Ethan ng mga lutong bahay. Tiyak na dinanas niya ang labis na sakit at kawalan ng katarungan upang maging napakayaman ngayon. Wala siyang mga gulang sa tabi niya mula noong bata pa siya at kinailangan niyang pasanin ang lahat sa kanyang sarili. Ang iniisip pa lang ay sumasakit na ang puso niya. Kahit hindi kita manugang, mabait ka pa rin anak, ani April, namumula ang mga mata sa kakaiyak. If you don't mind na maliit lang ang bahay ko, dito ka muna. Isang araw kung makakahanap ka ng mas magandang lugar, pagkatapos ay maaari kang pumunta. Uminom tayo. Itinaas ni William ang kanyang baso. Itinaas din ni Ethan ang baso niya. Nararamdaman niya na ang pamilyang ito ay nagsimulang magbago ng kanilang saloobin sa kanya. Alam niyang hindi gaaman si Diane at ang pamilya. Sa katunayan sila ay ganap na kabaligtaran. Sila ay napakabait at walang muwang at talagang sulit na protektahan. May isang bagay lang na nagkamali si April. Walang balak umalis si Ethan. Ito ang kanyang tahanan. Abangan po ang susunod na kabanata. Ingat po lagi mga master.